Kasama ang dalawa niyang bagong kaibigan, sinimulan na ni Frieren ang kanilang panibagong paglalakbay. Habang sakay ng isang karwahe, ramdam nila ang matinding init ng panahon at nabanggit ni Stark na kapos na sila sa pera, kaya iminungkahi ni Fern na maghanap sila ng trabaho sa susunod na bayan. Bigla namang nakaramdam si Frieren ng pamilyar na pakiramdam sa nangyayari. Nagpasalamat sila sa matandang lalaki na nagsakay sa kanila, na natuwa naman nang malaman na isang first-class mage ang kanyang naisakay at alam nitong patungo sila sa Ende, isang napakalayo nilang destinasyon. Isang isda ang kumagat sa pamingwit ni Stark, ngunit sa kasamaang palad ay naputol ang tali kaya hindi niya ito nahuli. Dahil dito, iisa lamang ang naibigay niyang isda kay Fern, at makikitang maliit pa ito. Sinabi naman ni Stark na babawi siya sa susunod at huhuli ng mas malaking isda. Samantala, tila may hinahanap si Frieren sa loob ng isang halaman. Maya-maya, lumabas siya habang may hawak na isang bluestone. Napansin ni Stark ang kagandahan ng bato, kaya ipinahawak ito sa kanya ni Frieren. Ngunit nagulat si Fern nang mapansin niyang hindi niya magamit ang kanyang magic upang lumikha ng apoy. Dito ipinaliwanag ni Frieren na ang bato ay isang magic Nullifiing crystal na may epekto sa loob ng 3 metrong radius. Pinayuhan niya si Stark na lumayo muna habang hawak ang bato, at agad ngang bumalik ang magic ni Fern. Idinagdag pa ni Frieren na napakabihira ng kristal na iyon at ang hawak ni Stark ay katumbas na ng isang mansyon kung ibebenta. Gayunpaman, sinabi ni Fern na kung pipigilan ng kristal ang paggamit nila ng magic, hindi nila ito maaaring dalhin dahil maaari silang mapahamak sa kanilang paglalakbay. Ayon pa sa kanya, kung may halimaw na umatake sa kanila sa oras na iyon, siguradong mamamatay sila. Bago pa man itapon ni Frieren ang bato, sinabi niyang may ipapakita siyang isang kakayahan nito, isang interesanteng katangian. Kapag pinuno raw ang stone ng napakaraming mana, ito ay magliliwanag ng sobra. Mula sa malayo ay kita pa rin ang lakas ng liwanag ng bato. Natanong ni Stark kung malapit na ba sila sa Northern Plateau, ngunit sinabi ni Frieren na malayo-layo pa ito at kailangan pa nilang lampasan ang isang malawak na kagubatan at ang volcanic area. Nag-alala si Stark dahil mukhang mapanganib ang mga bulkan, pero ipinaliwanag ni Frieren na mahigit 100 taon na itong hindi sumasabog at may mga hot springs din doon, na ikinatuwa naman ni Fern. Bigla na lamang sinabi ni Frieren na huminto sila, ngunit ilang sandali pa ay biglang gumuho ang lupang kanilang tinatapakan. Mabuti na lang at nagawa nilang magpalutang, ngunit napunta pala sila sa isang underground cave. Maya-maya, napansin nilang nanghihina ang kanilang magic hanggang sa tuluyan na silang mahulog sa kailaliman. Napag-alaman nilang ang dahilan nito ay ang napakaraming magic Nullifiing crystal sa ibaba. Dahil sa dami ng mga crystal, nasabi ni Stark na kung may uuwi nila ang mga ito ay magiging bilyonaryo sila. Ngunit sinabi ni Frieren na halos imposible iyon dahil sobrang tigas ng mga crystal at hindi rin ito nababasag gamit ang magic. Sinubukan ni Stark na hampasin ang isa gamit ang kanyang sandata, ngunit wala itong naging epekto kahit gasgas man lang. Dahil hindi na sila makakaakyat pabalik, napagdesisyonan nilang maghanap na lamang ng ibang exit. Habang naglalakad, sinabi ni Frieren kay Stark na umaasa silang mga babae sa kanya ngayon dahil hindi nila magagamit ang kanilang magic. Sa loob ng kuweba, nakakita sila ng mga nagliliwanag na kabute at mga buto ng hayop o halimaw na ikinakatakot ni Stark. Hindi niya rin ma-imagine na magkakampang sila sa ganitong klase ng lugar. Samantala, namangha naman si Fern sa laki ng kuweba at sa dami ng buto na kanyang nakita. Naalala rin niya ang sinabi ni Frieren na posibleng lungga ito ng isang malaking halimaw habang makikitang may himbing na natutulog si Frieren. Sa kabila ng pagiging kampante niya, labis ang pag-aalala ni Fern dahil hindi niya magamit ang kanyang magic at hindi rin siya makadetect ng mana, para bang nasa ganap na kadiliman siya ngayon. Isang malakas na pagyanig ang kanilang naramdaman, at mula sa kanilang harapan ay biglang tumalon ang isang napakalaking halimaw. Agad itong umatake, ngunit mabuti na lang at mabilis na nakuha ni Stark si Frieren kaya nakaiwas sila sa matinding atake. Nang magising si Frieren, sinabi niyang ang halimaw ay isang venomous apex dragon. Ipinaliwanag din niya kay Stark na hindi niya kakayanin ang laban na iyon dahil tiyak na muli siyang mamamatay sa matinding laso nito. Hindi makapaniwala si Stark na nagawa pang matulog ni Frieren ng mahimbing sa ganoong klase ng lugar. Ngunit sinabi ni Frieren na matagal na siyang naniniwala sa kanya simula pa noong i-recruit niya si Stark bilang kanilang frontliner. Gayunpaman, ang tanging nasabi ni Stark ay desperado siyang tumakbo sa mga sandaling iyon. Kaya natanong ni Frieren kung oras na ba para umatras. Agad niyang ginamit ang crystal na muling nagliwanag ng matindi kasabay ng pagtakbo ni Stark habang buhat niya ang dalawa upang makatakas. Sa nakaraan, natanong ni Aizen si Himmel kung bakit nito ipinagkakatiwala ang kanyang buhay sa kanya, sa kabila ng katotohanang iniwan niya ang kanyang village at tumakas.
Ngunit ang simpleng sagot lamang ni Himal ay kung gusto niyang tumakbo, sasamahan niya ito dahil anuman ang mangyari, iisa silang party. Noon, isang dragon ang kalaban ng kanilang grupo. Sinubukan ni Aizen na harangin ang apoy na ibinubuga ng dragon, habang si Hater naman ay patuloy na hinihil si Frieren. Bigla namang may isang napakalaking bato ang muntik nang bumagsak sa kanila, ngunit mabilis na kumilos ang dalawa upang mailigtas ang kanilang kasamahan. Habang binubuhat ni Aizen ang malaking bato, bigla siyang inatake ng dragon at napatalsik palayo. Doon na natanong ni Himal ang kanyang mga kasama, tatakbo na ba tayo? At makikita ngang sabay-sabay silang umatras at tumakbo palayo sa halimaw. Sa kasalukuyan, naalala ni Frieren ang parehong sitwasyon na kanilang naranasan noon, dahilan upang mapangiti na lamang siya. Nang tuluyan silang makalabas ng kuweba, nakangiting sinabi ni Frieren na nakakatakot nga ang nangyari. Ngunit para sa kanya, ang pagtakbo kasama ang mga mahalagang kasama ay hindi naman masama. Mag-aaya na sana siyang umalis nang biglang magsalita si Stark, hindi na raw siya makalakad dahil tuluyan ng bumigay ang kanyang mga paa. Pagbalik ni Stark sa kanilang pwesto, nagtaka siya kung bakit wala roon ang dalawa kaya nagpasya na lang siyang mangisda muna. Samantala, makikitang nakaupo sina Fern at Frieren sa malalaking bato sa tabi ng ilog habang nililinis ni Fern ang bracelet na bigay ni Stark at ang hairpin na bigay ni Frieren. Biglang lumitaw si Stark sa gitna ng kanilang usapan, dahilan para tawagin siya ni Fern na pervert. Agad namang humingi ng paumanhin si Stark dahil hindi niya alam na naliligo pala sila roon. Habang naglalakad, napansin ni Frieren ang katahimikan at naisip na medyo awkward ang paligid, na sinang-ayunan naman ni Stark. Nagulat siya dahil tila alam na ni Frieren ang ganitong mga bagay. Sinabi rin niya kay Stark na kung hindi ito komportable sa kanila, sabihin na lang niya dahil siya mismo ang pumilit na isali siya sa kanilang party. Ngunit bago pa makapagsalita si Stark, napatigil si Fern sa isang crossroads at napansin ni Stark ang isang inn sa hindi kalayuan. Pagpasok nila, agad silang binati ni Werbel at nagpasalamat kay Stark sa tulong niya laban sa Freser. Nakwento rin ni Werbel na muling nagkalat ang mga demon sa North kaya kinakailangan niyang makabalik agad at ipinakilala ang kanyang kasamahan. Tinanong niya si Stark kung napag-isipan na ba nito ang kanyang offer. Nagtanong naman si Frieren kung ano yon. Ipinaliwanag ni Werbel na malala ang sitwasyon sa Norte at kulang sila sa frontliners, kaya hinihiling ang suporta ni Stark ng 2 hanggang 3 taon hanggang maayos ito. Ngunit sinabi ni Stark na, tulad ng dati niyang sinabi, siya ang frontliner ng party ni Frieren. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Werbel at nagpaalam kay Frieren kung maaari niyang hiramin si Stark para kumbinsihin ito, na agad namang pinayagan ni Frieren. Nang makita ni Frieren ang kasiyahan ni Stark, naisip niya sa sarili na baka pakiramdam ni Stark ay mas mahigpit sila sa kanilang party. Habang nagmumuni-muni si Stark, nilapitan siya ni Fern. Agad niyang sinabi na tinutulan niya ang offer ni Werbel. Tinanong ni Fern kung iyon ba talaga ang gusto niya, kaya natanong niya rin kung ano ang tingin nito kung bakit siya nasa party ni Frieren. Ipinaliwanag ni Stark na noong una niyang nakilala sila, nasa bingit na siya at handang iabandona ang village at umalis. Ngunit nang lapitan siya ni Fern at ipahayag na sa tingin niya ay hindi ito tatakbo, napalakas ang loob niya at gusto niyang maglakbay kasama ang party. Dagdag pa niya, hindi lang si Frieren ang nagpumilit na sumali siya sa party, kasabay ng pagtitig niya sa mga mata ni Fern. Napangiti si Fern at lumapit kay Stark upang hahaplasan siya, na ikinatakot naman ni Stark dahil sa creepy na paraan ng kanyang sinabi. Kinabukasan, bago magpaalam ang dalawang party, natanong ng lalaki kung hindi ba sila magta-travel gamit ang boat. Sinagot ni Fern na mahal ang paglalakbay sa karagatan. Dagdag pa ni Stark na ang kanilang party ay maglalakbay patungong Northern Plateau. Madalas man silang tumatanggap ng kakaibang trabaho, napapasok sa gulo, at umiikot sa ibang ruta, may sariling adventure silang dapat sundan. Dito nagpaalam ang party ni Werbel kay Frieren, at dito na rin magsisimula ang kanilang paglalakbay patungong Northern Plateau. Tinanong ni Frieren ang matandang lalaki tungkol sa reward ng trabaho. Nang sabihin nitong isang spell na kayang kamutin ang makating likuran, agad pumayag si Frieren at tinanggap ang misyon. Tila natuwa si Stark sa trabahong paglilinis ng statue at halatang excited siya. Nang sabihin ni Frieren na bronze ito at pwede gamitan ng magic, wala na siyang kailangan pang gawin. Nang makita ang statue, nagtanong si Stark kung sino ang lalaking ito. Ayon kay Frieren, siya ang Hero of the South. Bagamat si Himal ang nakapatay sa Demon King, hindi lang siya ang natatanging hero, ang Hero of the South ang pinakamalakas sa lahat. Mariing sinabi ni Frieren na karapat-dapat siya sa titulong iyon. Noon, ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan ay ang 7 Sages of Destruction, 2 ang natalo nila, 2 ang tumakas o nawala, at ang Hero of the South ang nakatalo sa natitirang 3.
Kwento ni Frieren, sa loob ng isang taon, napuksa niya ang frontline troops ng Demon King at nakarating sa northernmost end ng Northern Plateau, sentro ng supply route ng Demon King. Dito siya natalo kay Slack the Omniscient, labanang nagpalaya sa maraming tao. Dahil dito, labis ang debosyon ng mga tao sa Hero of the South. Dahil hindi natagpuan ang kanyang bangkay, may sabi-sabi na nakikipaglaban pa siya kay Slack, pero ayon kay Frieren, malamang na naproseso na siya ng mga demon. Matapos ang kwento, sinabi ni Frieren na oras na para simulan nila ang trabaho. Sa nakaraan, tumanggi si Frieren dahil hindi niya kayang talunin ang Demon King, pero tila alam na ng Hero of the South na mangyayari ito, na ikinagulat ni Frieren. Dito sinabi ng Hero of the South na kapag ibinahagi niya ang kanyang sikreto kay Frieren, alam niyang hindi niya ito sasabihin kan-inuman. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas na bayani ng sangkatauhan ay dahil nakikita niya ang future. Humanga si Frieren, pero tila walang ekspresyon. Napansin ito ng Hero of the South, kaya agad namang sinabi ni Frieren, hindi naman sa ganun, wala lang akong pakialam. Upang makuha ang interes ni Frieren, sinabi ng Hero of the South na isang taon mula ngayon sa Northern Plateau siya ay matatalo at mamamatay kay Slack the Omniscient at sa Seven Sages, nang hindi nakakamit ang kanyang hangarin. Dagdag pa niya, kahit samahan siya ni Frieren, hindi magbabago ang tadhana para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, sinabi niya kay Frieren na isang young hero ang pupuntahan siya, ang taong magliligtas ng mundo. Maglalakbay siya kasama ang young hero at ang party nito at tatalunin ng Demon King. Sinabi ni Frieren na hindi niya nakikitang mangyayari ito, pero sinabi ng Hero of the South na maiintindihan niya kapag nakatagpo niya ang lalaki, at babaguhin nito ang buhay ni Frieren. Bago umalis, humiling ang Hero of the South kay Frieren, kapag nakatagpo mo na ang young hero, sabihin mo sa kanya. Isinusumpa ko, bubuksan ko ang daan para sa iyo. Sa huli, sinabi ng Hero of the South na kahit malibing sa anino ng kasaysayan ng kanyang mga nagawa, tugon ni Frieren, ang mga tao dito ay naaalala ka, at maging ang kasaysayan ay hindi ka kinalimutan. Sa isang malaking lungsod, agad na sinabi ni Frieren na aalis sila agad kapag nabili na ang kanilang kailangan. Ikinalungkot naman ito ni Stark dahil gusto pa niyang manatili sa lugar. Ngunit nagpatuloy lang si Frieren sa paglalakad at namili ng gulay, prutas, tinapay, damit, at kandila. Pagkatapos, sinabi ni Stark na kumain muna sila, pero tugon ni Frieren, wala na silang pera kaya umalis na. Napansin naman ni Fern ang kakaibang kilos ni Frieren. Bigla namang huminto si Frieren sa paglalakad nang harapin sila ng isang butler na nagsabing gusto silang imbitahan ng kanyang pinuno para sa hapunan. Nagpasalamat si Frieren sa imbitasyon ni Graf Dutch, pero napansin ni Fern ang hindi masayang ekspresyon nito. Nagpasalamat naman si Graf sa tulong ni Frieren sa kanyang yumaong great-grandfather. Diretsahang tinanong ni Frieren kung ano ang gusto ni Graf. Sinabi ni Graf na ang pamanang espada ng pamilya ay ninakaw ng isang demon. Napansin ni Frieren at nagtanong, muli na naman itong ninakaw. Ipinaliwanag niya kay Stark na ninakaw na rin ito noong buhay pa ang kanyang great-grandfather. Sinabi ni Frieren na babawiin niya ang espada, ngunit ang nais ng reward ay isang grimoire na sinang-ayunan naman ni Graf. Habang naglalakad, sinabi ni Frieren na buti na lang at alam na nila ngayon kung nasaan ang demon. Dito na nga niya ikinwento sa kanyang mga kasamahan na noon ay wala silang ideya sa lokasyon ng demon at nakita na lamang nila ito sa tuktok ng Shore Mountains. Natanong ni Fern kung bakit patuloy na ninanakaw ng demons ang espada. Ipinaliwanag ni Frieren na dahil ito ay pagmamay-ari ng isang famous na demon at maaaring may pang-akit ito na tanging mga demon lang ang nakakaunawa. Nagtaka si Fern dahil tinanggap ni Frieren ang trabaho kahit madalas niyang tinatanggihan ang ganitong klase ng misyon. Pinaliwanag naman ni Frieren na dahil nagawa na ni Himmel na maibalik ang espada noon, kung tatanggihan niya ngayon ay masasayang lang ang effort nito. Bukod pa rito, hindi magagawa ni Himmel na talikuran ang sinumang nangangailangan. Kinabukasan, nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay. Nang marating nila ang isang village na wasak-wasak, inakala nilang wala ng tao rito. Ngunit sinabi ni Frieren na may isang tao pa dito. Lumabas ang isang babae na nakahod at nagpakilala bilang isang traveling priest. Nagpakilala naman sina Stark bilang mga adventurers. Habang lumalapit ang babae sa kanila, sinabi nito na winasak ng isang sword demon ang village at pinagdadasal niya ang mga yumaong villagers. Hinikayat din niya ang grupo na mag-alay ng dasal para sa mga yumao. Habang nakapikit sina Stark at Fern, nilabas ni Frieren ang kanyang staff at inatake ang lupa. Nang makita niyang walang katawan na nakalibing dito, sinabi niyang ang babae ang sword demon. Inamin ng babae na pinatay niya ang mga ito upang makain at mabuhay. Dahil dito, nagsimulang umatake si Frieren. Nakaiwas ang demon at nakipagsabayan kay Stark.
Umatake rin si Fern, pero nang makalapit ang demon sa kanya, agad na gumawa si Fern ng shield, ngunit nabasag ito ng demon. To the rescue naman si Stark at nagawa nitong pigilan ang atake ng demon. Nagpaulan ng magic attack si Frieren, at sa huli, nataman nila ang Sword Demon at nagawa nitong matalo. Kasabay nito, ipinalabas ang flashback kung saan nagawa rin ni Himmel na talunin ng demon at mabawi ang espada. Natanong ni Fern kay Frieren kung bakit biglang naging marahas ito kanina. Sinagot ni Frieren na iyon lang ang magagawa niya sa sitwasyon. Umupo siya at ipinaliwanag na kapag nagdadasal ang mga tao, ipinipikit nila ang mata at sinasamantala ng demon na iyon ang pagkakataong iyon para patayin ang mga travelers. Nang maibalik ang espada, nagpasalamat si Graf dahil magiging ligtas muli ang kanilang lungsod. Habang nasa loob ng karwahe, napansin ni Fern na masaya na ulit si Graf pero kung talagang naaakit ang mga demon sa espadang iyon, malamang susubukan ulit nila itong nakawin. Sinangayunan ito ni Frieren at sinabi na 2 beses na itong nanakaw at ilang ulit na rin silang inatake. Nagtaka si Stark kung bakit hindi na lang nila itapon ang espada kung delikado ito, ngunit ipinaliwanag ni Frieren na hindi ganoon kadali. Kapag napasa kamay ng demon, magiging mas malala ang sitwasyon tulad ng kanilang nasaksihan. Kaya naman pinrayoridad ng pamilya ni Graf ang proteksyon ng espada. Marahil ngayon ay hindi lang ito misyon ng kanilang pamilya kundi para sa buong lungsod. Natanong ni Stark kung may tumulong ba sa demon para manako ang espada. Sumagot si Frieren na hindi niya alam, pero hanggat umiiral ang pagnanasa ng tao, palaging sasamantalahin ito ng mga demon at madalas ay bigo ang mga tao na labanan ang sarili nilang pagnanasa. Sinabi ni Fern na kung mangyari man ulit yon, alam niyang muling tutulong si Frieren. Ngunit sagot ni Frieren, depende yon sa magiging reward at sa pagkakataong ito, nagustuhan niya ang kanyang nakuha. Habang bumibili si Frieren ng mansanas, natanong ni Stark kung anong klaseng spell ang nakuha niya. May ngiti namang sinagot ni Frieren na isa itong spell kung saan nagiging green apple ang red apple. Pabulong namang sinabi ni Stark na wala itong silbi. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, napansin ni Stark na mas umiinit ang panahon nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Frieren na ito ay dahil nasa isang volcanic area sila, isang hindi pangkaraniwang mainit na rehiyon sa Northern Lands. Dahil dito, masayang sinabi ni Fern na sa wakas ay makaka-enjoy na rin sila ng hot springs, na sinang-ayunan ni Frieren, at sinabing mararating na nila ang susunod na village sa ilang sandali at makakaligo roon. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakad, natanong ni Stark kung malapit na ba sila matapos ang matagal na paglalakbay. Sinabi ni Frieren na ang village ay dapat nasa paligid lamang. Hindi nagtagal, may napansin si Fern na isang cabin sa di kalayuan, ngunit agad na sinabi ni Frieren na may masama siyang pakiramdam tungkol dito. Nang makarating sila sa gusali kung saan nakikipaglaro si Stark sa mga bata, ibinahagi ng isang matandang lalaki na pinaalala nito sa kanya ang nakaraan. Ayon sa kanyang kwento, 30 years ago ay tuluyan nang naabandona ang kanilang village. Maging ang hot springs ay natuyo na rin, kaya wala ng mga adventurers na bumibisita sa kanilang lugar. Halatang nadismaya si Fern, at makikita rin ito sa mukha ni Frieren. Dahil dito, sinabi ni Frieren na kung nais talaga nilang makapag-hot spring, kailangan pa nilang magtungo sa susunod na bayan. Nang tanungin ni Stark kung gaano ito kalayo, sinagot siya ni Frieren na aabutin sila ng halos 1 linggong paglalakbay na ikinalungkot ng buong grupo. Dahil dito, sinabi ng matanda na ayon sa kanyang yumaong lolo, may isang nakatagong hot spring sa kabundukan. Sinangayunan ito ni Frieren, at ipinaliwanag na ito ang hidden hot spring ng Ethvas Mountains. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung naroon pa rin ito, at mas panatag siyang pumunta na lamang sila sa hot spring sa susunod na bayan. Napansin ni Fern na tila may iniisip si Stark. Kalaunan, sinabi ni Stark na parang pamilyar sa kanya ang lugar na binanggit ni Frieren, at nagpahayag siya ng kagustuhang puntahan ang hidden hot spring. Sinabihan siya ni Frieren na kahit isa itong hot spring, maaaring hindi ito worth it sa abala. Ngunit iginiit ni Stark na dahil naroon na rin sila, subukan na nilang puntahan ito. Nang mapansin ni Frieren ang matinding kagustuhan ni Stark, pumayag na rin siya na doon sila magtungo. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang natumbang puno, umakyat sa matarik na bundok at nagkampang kinagabihan. Kinaumagahan ay muli silang naglakad, nangaso, kumain, nagpahinga, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sasabihin ni Frieren na malapit na sila sa hidden hot spring. Napansin ni Fern na tila hindi ganoon ka-excited si Frieren. Dahil dito, ikinwento ni Frieren na minsan na rin siyang naglakbay sa kabundukang iyon kasama sina Himmel noong nakaraan. Ipinakita ang nakaraan kung saan naglalakbay sina Himmel patungo sa hidden hot spring. Ayon sa kwento ni Frieren, kinailangan pa nilang lampasan ang teritoryo ng isang halimaw.
Kasabay nito, narinig na nila Frieren ang ungol ng isang nilalang. Nang makita nila ito, agad nasabi ni Stark na isa itong dragon, ngunit itinuwid ni Frieren na hindi ito dragon, kundi mas malapit sa anyo ng isang lizard, at kilala bilang isang nilalang na madaling mairita kapag may pumapasok sa teritoryo nito. Dagdag pa ni Frieren, kinakailangang putulin ang tatlong ulo nito ng sabay-sabay dahil kung hindi, agad lamang itong magre-regenerate, isang bagay na hindi halos mapaniwalaan ni Stark. Nagsimulang lumapit ang halimaw, kaya agad sinabi ni Frieren kay Stark na tumakbo dahil may plano siya. Habang tumatakbo si Stark, agad siyang hinabol ng halimaw, samantalang sina Frieren at Fern ay nagpalutang sa ere. Ipinaliwanag ni Frieren na sabay-sabay nilang aatakehin ang mga ulo ng halimaw. Nang magtanong si Fern tungkol sa planong binanggit ni Frieren kanina, agad nitong ipinaliwanag na aatake lamang sila sa sandaling umatake na si Stark, na nangangahulugang ginamit si Stark bilang pain. Matapos ang laban, pinuri ni Frieren ang ginawa ng dalawa at sinuri ang tuktok na pinanggalingan ng halimaw. Sinimulan nilang akyatin ito, ngunit pagdating sa itaas, sinabi ni Frieren na mas mabuti sanang dumiretso na lamang sila sa susunod na bayan. Ibinunyag niya na ang hidden hot spring ng Etbos Mountains ay napakababaw at para lamang sa footbath. Gayunpaman, sinabi ni Stark na ayos lang iyon dahil sa ganitong paraan ay mae-enjoy nila ito ng sama-sama. Napangiti sina Frieren at Fern at sabay-sabay nilang inilublob ang kanilang mga paa sa hot spring. Habang nakaupo, sinabi ni Fern na napakaganda ng tanawin at tinanong si Stark kung bakit gusto niyang puntahan ang lugar. Ikinwento ni Stark na ayon sa kanyang master, ang Hidden Hot Spring ay isang footbath lamang at hindi worth it ang effort para puntahan. Ngunit kahit kakaiba ito, hindi niya ipagpapalit ang mga alaala ng isang natatanging adventure kasama ang kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ng kanyang master, hinding-hindi niya makakalimutan ang tanawing iyon. Dito nasabi ni Fern na alam na pala ni Stark ang dahilan, at napagtanto naman ni Stark na gusto rin niyang makita ang parehong tanawin na sa huli ay napatunayang tunay ngang napakaganda. Kinagabihan, habang naglalakad sila pababa ng bundok, aksidenteng nadulas si Fern, dahilan upang matambo silang lahat. Sa gitna ng pangyayari, pabirong sinabi ni Fern na kahit ang pag-uwi ay hindi rin pala ganoon kadali. Nang makarating sila sa susunod na bayan, makikita si Frieren na nakalublob na sa hot spring. Pabirong sinabi ng matandang katabi niya na tila mahilig talaga siya sa hot springs para sa isang batang gaya niya. Sa loob ng isang silid, napansin ni Fern na nakalublob pa rin si Frieren sa hot spring simula nang dumating sila sa bayan. Dagdag pa ni Stark, tuwing umaahon si Frieren ay diretso lamang ito sa mga magic shops. Sinabi ni Fern na wala naman silang nakatakdang gawin kinabukasan na sinang-ayunan ni Stark. Dahil dito, naisip ni Stark na pumunta sa weapon shop upang patalasin ang kanyang axe. Agad namang pumayag si Fern, ngunit sinabi rin niyang wala siyang gagawin magdamag bukas at hiniling kay Stark na bigyan siya ng atensyon. Napaisip si Stark at bigla niyang iminungkahi na mag-date sila kinabukasan. Dahil sa sinabi nito, nabitawan ni Fern ang librong hawak at natulala. Kasabay nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Stark nang maalala ang nangyari noon. Tahimik na tumayo si Fern at habang palabas ng kwarto, sinabi nitong magkita na lamang sila bukas. Naiwan namang nagtataka si Stark sa naging reaksyon ni Fern habang pinupulot ang librong nahulog. Habang kumakain si Frieren ng ice cream pabalik sa kanyang kwarto, nakita niya si Stark na nakatayo sa labas ng pintuan. Nang mapansin ni Stark si Frieren, natanong niya kung galit kaya sa kanya si Fern. Tumugon si Frieren sa pamamagitan ng tanong kung naiintindihan ba ni Stark kung kanino siya humihingi ng advice, kaya agad humingi ng sorry si Stark sa pagtatanong ng imposibleng bagay. Ngunit ipinaliwanag ni Frieren na hindi ito imposible dahil isa siyang ganap na babae at alam niya ang iniisip ng ibang babae. Dahil dito, muling nagtanong si Stark kung yayayain niya si Fern sa isang date, ano ang iisipin ni Frieren. Natuwa si Frieren sa tanong at nasabing binata na nga si Stark. Tila naramdaman naman ni Stark na hindi siya matutulungan dahil pakiramdam niya ay parang lola ang kasama niya. Dahil dito, naging seryoso si Frieren at ipinaliwanag na 2 beses na niyang sinasabi ito sa kanya bilang paalala, at sa ikatlong pagkakataon, hindi na makakalusot si Stark. Nang tanungin ni Stark kung ano ang mangyayari sa ikatlo, sinabi ni Frieren na sisiga siya at iiyak dahil nakakatakot ang kanyang tantrums na maging si Himmel ay natakot na rin sa kanya noon. Dito ipinakita ang nakaraan kung saan patuloy si Frieren sa pag-iyak at pagsigaw na ayon kay Himmel, tumagal ng 3 buong araw at gabi ang ganitong kalagayan. Tinanong ni Frieren ng seryoso si Stark kung totoo nga bang makikipag-date siya kay Fern. Sagot ni Stark na tila hindi na niya ito pwedeng bawiin at natanong kung may maipapayo siyang lugar na magugustuhan ni Fern. Sandaling napaisip si Frieren bago nagmungkahi na libutin nila ang lugar at baka may mahanap siyang lugar na magugustuhan ni Fern.
Sinabi ni Frieren na dapat ay magsimula si Stark sa pag-anyaya kay Fern na kumain muna dahil irritable ito kapag gutom. Binanggit din niya na huwag nilang lagpasan ang mga food stalls dahil mahilig si Fern sa mga snacks mula pagkabata. Mahilig din ito sa magagandang kagamitan at gusto rin ng tinapay, ngunit nakadepende ito sa kanyang mood kung saan dapat piliin niya ang dessert shops. Isa pang opsyon ay ang tahimik na lugar. Hindi makapaniwala si Stark dahil parang alam ni Frieren ang lahat tungkol kay Fern. Ngunit ipinaliwanag ni Frieren na wala siyang alam ng labis dahil si Hater ang totoong kahanga-hanga. Madalas kasing ikwento ni Hater kay Frieren ang mga hilig ni Fern at binigyan siya ng pananaw bilang parental figure. Para kay Frieren, pakiramdam niya ay hindi niya natutuklasan ng buo ang mga hilig ni Fern. Sinabi naman ni Stark na kahit ganoon, naaalala niya ang lahat tungkol kay Fern, kaya para sa kanya, isa si Frieren sa mabuting magulang para kay Fern. Bigla namang naalala ni Frieren ang unang kaarawan ni Fern sa isang lugar na katulad ng kinaroroonan nila ngayon at napagtanto niyang minsan, may maganda rin palang nasasabi si Stark. Kinagabihan, umupo si Fern sa tabi ni Frieren at sinabi na inanyayahan siya sa isang date pati na rin kung ano ang gagawin niya. Natanong din niya si Frieren kung nakipag-date na rin ba ito dati. Agad namang sumagot si Frieren ng oo na ikinagulat ni Fern. Ikinwento ni Frieren na nakipag-date siya kay Himmel para hanapin ang isang nawawalang pusa dahil iyon ang hiling ng may-ari ng isang magic item shop. Ayon kay Fern, isa lamang iyon trabaho at hindi matatawag na date. Ngunit sa nakangiting mukha ni Frieren, ipinaliwanag niya na kapag dalawang malapit na magkaibigan ang lumabas na walang kasamang iba, matatawag na iyon na date ayon sa sinabi ng kanyang master. Nabanggit din ni Frieren na nakipag-date rin siya kay Sign, kaya na lamang nasabi ni Fern na kalimutan na lang niya iyon at nagpaalam na upang matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, gising pa rin si Fern. Bumangon siya sa kanyang kama at naglakad papunta sa bintana, tinitigan ang buwan, tila iniisip kung ano ang mangyayari kinabukasan. Kinabukasan, nasa harap ng salamin si Fern habang pinagpipilian ng dalawang damit para sa kanilang date ni Stark. Humingi siya ng opinyon kay Frieren, ngunit ayon dito ay wala namang gaanong pagkakaiba at pinayuhan pa siyang ayusin ang kanyang buhok bago umalis. Ramdam ni Frieren ang gigil ni Fern habang inaayusan siya kaya napasabi na lang ito ng paumanhin. Pinili ni Fern ang violet na damit, inayos ang buhok at nagsuot ng sapatos bago lumabas habang naghihintay naman si Stark sa labas ng bahay. Pagkakita nila sa isa't isa ay agad siyang inanyayahan ni Stark na maglakad. Napansin ni Stark na iba ang suot ni Fern at sinabi nitong dahil nasa date sila ngayon. Maya-maya ay napaisip si Stark kung ganito na ba talaga ka-cute si Fern noon pa man, dahilan para mag-iba ang kilos niya na agad namang napansin ni Fern. Tinanong ni Fern kung saan sila pupunta at sinabi ni Stark na sa marketplace muna. Naalala ni Fern na ilang beses nang napuntahan ito ni Frieren at ayon dito ay maraming unusual magical items sa malalaking lungsod. Ikinwento pa ni Fern na marami na siyang nabili at minsan ay nakatulog pa kasama ang mga ito. Napag-usapan din nila kung nasa hot spring na naman kaya si Frieren at napansin ni Fern na madalas kay Frieren na pupunta ang kanilang usapan dahil wala rin naman silang ibang topic. Inaya ni Stark si Fern na kumain ngunit tumanggi muna ito kaya naglibot sila hanggang makarating sa accessory shop kung saan hinawakan ni Fern ang blue pendant na may discount para sa couples. Ayon kay Stark ordinaryo lang ang mga tinda, ngunit sinabi ni Fern na nakakagulat kung magical items pala ang lahat. Nagpatuloy sila sa paglibot hanggang yayain siya ni Stark sa isang food stall at bumili sila ng malaking siopaw. Habang papunta sa mesa ay natisod si Fern ngunit agad siyang nasalo ni Stark at napansin nitong tila nahihirapan siya sa suot na sapatos. Nagpatuloy ang kanilang date, kumain sila, tiningnan ang statue ni Himmel, kumain muli at nagpunta sa isang tahimik na lugar. Napag-usapan nila ang iba't ibang poses ng statue ni Himmel na ayon kay Frieren ay umaabot sa halos 100. Muli napansin ni Fern na kay Frieren na naman napunta ang usapan ngunit pinuri niya ang katahimikan at ganda ng tanawin. Tinanong ni Stark kung naging masaya ba si Fern dahil hindi ito ngumiti buong araw. Sinabi ni Fern na nagustuhan niya ang mga lugar ngunit may kakaiba siyang pakiramdam dahil mataas ang inaasahan niya sa kanilang date. Humingi ng paumanhin si Stark at inamin na si Frieren ang tinanong niya sa pagpili ng mga pupuntahan dahil gusto niyang maging special ang kanilang unang date. Ayon kay Fern, medyo na-disappoint siya pero masaya pa rin dahil pinag-isipan ito ni Stark. Pagsapit ng hapon, napansin nila ang ulap na kahawig ng siopaw na kinain nila kanina kaya natawa ang dalawa. Ikinwento ni Fern na noong nasa orphanage pa siya ay hindi niya nararanasan ng ganitong pagre-relax, kaya nais niyang magpasalamat kay Hater, habang si Stark naman ay gustong magpasalamat sa kanyang master. Napansin ni Frieren na mukhang good mood si Fern ngayon.
Sinabi naman ni Fern na wala lang iyon, ngunit makikita ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nagkaroon ng flashback kung saan magkasama sina Frieren at Himmel habang naghahanap ng isang pusa. Napagtanto nilang tila wala ng pag-asa na makita ito kahit nalibot na nila ang buong lugar. Gayunpaman, napansin ni Frieren na nakangiti pa rin si Himmel at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Himmel na good mood siya dahil naging maganda ang araw niya. Kahit paghahanap lang ang ginawa nila buong araw, naging masaya siya dahil kasama niya si Frieren. Dagdag pa niya, kahit hindi mangyari ang inaasahan mo, maaari mo pa ring ma-enjoy ang proseso nito. Maya-maya, biglang nagpakita ang pusa sa tabi nila, kaya agad silang kumilos para hulihin ito. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang muli na namang lumalamig ang panahon. Ayon kay Frieren, dahil ito sa pag-alis nila sa volcanic area. Maya-maya, natanong na nila ang checkpoint ng Northern Plateau. Bago pumasok sa mapanganib na lugar, iminungkahi ni Frieren na bumili muna sila ng lahat ng kakailanganin, kaya nag-stock muna sila ng supplies. Pagkatapos, ipinakita ni Fern sa isang gwardiya ang patunay na isa siyang first-class mage, dahilan para agad silang papasukin. Namangha si Stark sa narinig, at ipinaliwanag ni Frieren na ang mga first-class mage ang itinuturing na pinakamagaling sa lahat ng mages. Pagpasok nila sa lugar, agad napansin ni Stark na tila normal lang ang paligid at hindi mukhang kasing mapanganib gaya ng sinasabi ng iba. Ngunit maya-maya, nagsilabasan ng mga halimaw na kahawig ng T-Rex at pinalibutan sila. Agad silang lumaban, pinaghihiwa ni Stark ang mga kalaban habang ginagamit naman ni Frieren at Fern ang kanilang magic. Sa kanilang pagpapatuloy, nakasalubong pa nila ang isang higanteng ahas na may maraming mata na nagawang ma-hypnotize si Stark. Nagpahinga rin sila sandali sa isang kuweba, ngunit agad ding umalis nang makita ang isang malaking paniki. Kinagabihan, nakarating sila sa isang village. Makikita sa itsura ni Stark na pagod na siya, kaya iminungkahi ni Fern na magpahinga muna sila roon. Pinapasok sila ng isang lalaki at pinagamit ang isang cabin na wala namang gumagamit. Nagpasalamat ang grupo, ngunit may kapalit ang pabor, may halimaw na madalas umatake sa main road na hindi kayang talunin ng local knights. Dahil dito, hindi na makadaan ang mga traveling merchants at bihira na ring pumunta ang mga adventurers. Nakiusap ang lalaki kung maaari nilang patayin ang halimaw at agad naman itong sinang-ayunan ni Frieren, pati na rin ni Fern at Stark. Nagtaka si Stark kung bakit patuloy pa rin silang naninirahan sa ganoong mapanganib na lugar kung 3 araw lang naman ang biyahe pa south para makaalis. Ipinaliwanag ng lalaki na kahit mapanganib ang lugar, doon sila ipinanganak at lumaki, at puno ito ng alaala ng kanilang pamilya, kaya mahirap itong basta iwanan. Kinaumagahan, habang naglalakad sila ay may kabayong sumalubong sa kanila. Paglapit nito, napansin nilang may putol na kahoy na nakasuot sa katawan ng kabayo. Sa di kalayuan, natanong nila ang isang halimaw na may kinakain. Nang maramdaman nito ang presensya ni Frieren, dinampot ng halimaw ang espada nito at nilapitan ang grupo. Agad itong umatake ngunit nasalo ni Stark ang unang strike. Nagpalitan ng matitinding atake ang dalawa habang nahirapan si Fern makatsyempo dahil sa bilis at liksi ng kalaban. Sa pagbanggaan ng kanilang mga sandata, napansin ni Stark ang napakalakas na puwersa ng halimaw. Samantala, lumutang si Frieren sa ere, ngunit agad siyang tinarget ng halimaw, tumalon ito at nabasag ang kanyang shield, dahilan para mapaatres siya. Umatake si Fern ngunit mabilis ding naiwasan ang kanyang atake, at nagawa pa siyang kontrahin ng halimaw kahit nakashield siya. Mabuti na lang at nasalo siya ni Stark ng mapatalsik. Muling nabasag ang shield ni Fern kasabay ng pag-atake ni Frieren mula sa ere na nagresulta sa pagkawala ng isang kamay ng halimaw. Agad namang kumilos si Stark, sinakal ang kalaban gamit ang kanyang axe upang pigilan ang galaw nito. Sa pagkakataong iyon, nagpakawala si Frieren ng napakalakas na magic spell na tuluyang nagpalaho sa halimaw. Nasabi ni Stark na kakaiba ang lakas ng halimaw, at ipinaliwanag naman ni Frieren na kakapasok pa lamang nila sa Northern Plateau at mas marami pa silang makakaharap na mas malalakas na kalaban habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Dahil dito, pabirong sinabi ni Stark na sana pala ay naglakbay na lang sila sa karagatan. Napangiti si Frieren at naalala ang isang pagkakataon kung saan sinabi rin niya kay Himmel ang parehong bagay. Ipinaliwanag noon ni Himmel na kaya sila naroon ay dahil maraming tao ang naninirahan sa Northern Plateau, hindi lang para protektahan ang sariling bayan, kundi para ipagtanggol ang iba pang tirahan ng tao. Dahil dito, naunawaan ni Stark ang dahilan at sinang-ayunan si Frieren. Nagpatuloy silang maglakad hanggang mapansin ni Frieren na hindi pa tumatayo si Stark. Ipinaliwanag naman ni Stark na hindi siya umuupo, bumigay lang talaga ang kanyang mga paa, at inakala pa niyang mapapatay siya ng spell na ginamit ni Frieren kanina.
Habang kumakain, napansin ni Stark na may mga lungsod pala sa Northern Plateau, at ayon kay Fern ay marami ring inuman sa lugar. Ipinaliwanag ni Frieren na ito lang ang tanging lugar sa Northern Plateau na gumagawa ng tinapay. Nang marinig ni Stark ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa bushcraft, agad niya itong tinanong kay Frieren. Ipinaliwanag ni Fern, base sa kwento ni Hayter, na noong sinaunang panahon ay pinamumunuan ng isang great empire ang karamihan ng kontinente, at ang bushcraft ay isang napakalinamnam na alak na iniaalay sa emperor. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Frieren na ayaw na niyang magtagal pa sa lugar, ngunit habang nagsasalita siya ay tinawag siya ng isang dwarf. Nakilala niya ito bilang si Fast na 80 years na niyang hindi nakikita. Napansin ni Fast na iba na ang kanyang mga kasama at natanong ang dating lalaking mahilig sa alak, kaya agad na sinabi ni Frieren na ito ay namatay na ng mapayapa. Nalungkot si Fast at nasabing huli na ang lahat. Ibinahagi niya na natagpuan na niya ang bushcraft at humingi ng tulong kay Frieren dahil marunong itong gumamit ng magic, sa kanya sila inanyayahang sumama upang ipakita ang kanyang natuklasan. Isang mine ang mag-isang hinukay ni Fast at dahil lumaki siya sa city ay kinailangan pa niyang pag-aralan kung paano maghukay, lahat para lang sa legendary liquor. Habang naglalakad, napatanong si Stark kung sino ang matandang lalaki, at sinabi ni Frieren na si Fast yun, at walang mas mahilig sa alak kaysa sa kanya. Inabot siya ng 200 years sa paghahanap ng bushcraft at minsan na rin siyang humingi ng tulong sa kanila, ngunit tinanggihan ni Frieren dahil kailangan nilang labanan noon ang Demon King. Nagtanong si Fern kung bakit kailangan pang maghukay, at ayon kay Fast ay may bushcraft na nakaimbak sa ilalim ng lugar. 200 years ago, natagpuan niya ang isang stone monument na nagpapatunay dito. Binasa ito ni Fern at ayon sa nakasulat, ang bushcraft ang pinakamasarap na alak na umiral, na isinulat ni Milliard. Nagulat si Fast dahil marunong si Fern magbasa ng Ancient Elvish na natutunan niya dahil kay Frieren nung bata pa siya. Nilapitan ni Frieren ang monument at nakilala ang pangalan ni Milliard, saka tinanong kung nahanap na ang ruins, na agad namang ipinakita ni Fast. Hindi raw mabuksan ang batong pinto dahil sa malakas na barrier na nagpoprotekta sa alak. Sinubukan itong suriin ni Frieren ngunit sinabi niyang hindi niya ito agad mabubuksan at matatagalan pa, bagay na maaaring hindi magustuhan ng kanyang mga kasama. Nag-alok si Fast ng 20 Reich gold coins bilang bayad, ngunit tumanggi pa rin si Frieren. Dahil sa pakiusap ng dwarf at sa pangungumbinsi ni Fern at Stark na naaawa rin at nakita ang malaking bayad, pumayag si Frieren, kahit aabutin ng halos 3 buwan bago matanggal ang barrier. Kumuha sila Frieren ng mga libro para makatulong sa kanila, pinag-aralan ang gagawin, kumain, at sinubukang buksan ang pinto. Nasabi ni Fern na nasa huling yugto na sila sa pagtanggal ng barrier, ngunit napansin niyang mukhang hindi masaya si Frieren. Nakangiti namang sinabi ni Frieren na tama siya, dahil ang bushcraft ay hindi naman masarap at hindi worth it na ialay ang buhay dito. Ipinakita ang isang flashback kung saan kausap ni Frieren si Milliard. Hawak ni Milliard ang alak at nang tikman niya ito ay sinabi niyang hindi ito masarap. Alam ni Frieren na ito ang bushcraft, isang cheap liquor na inihahanda sa coronation. Gayunpaman, sinabi ni Milliard na nag-ukit siya ng inscription na nagsasabing ang bushcraft ang pinakamasarap na liquor na umiiral. Dumating na ang oras kung saan sinubukan na ni Frieren buksan ang pinto at nagtagumpay siyang maalis ang barrier. Agad na pumasok si Fast at namangha sa maayos sa pagkakapreserve ng mga alak. Kumuha siya agad at binigyan din sina Frieren. Nang tikman niya ito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan ni Frieren ang bote, naalala niya ang usapan nila ni Hayter kung bakit niya tinanggihan noon ang paghahanap sa bushcraft. Tinanong niya si Hayter kung ano ang gagawin nito kapag nalaman niyang hindi pala masarap ang matagal niyang hinahanap. Napangiti si Hayter at sinabing tatawanan niya lang ito, at kahit hindi masarap ay magiging the best pa rin itong pagsaluhan kasama ang mga kaibigan. Tinikman din ni Frieren ang alak at nakangiting sinabi na ito na ang pinakamasamang lasa na natikman niya. Pinainom niya rin sina Stark at Fern, at maging sila ay napangitan sa lasa kaya napatawa na lang. Bigla ring humalakhak si Fast at sinabing dahil napakarami nito, ipapatikim niya ito sa buong lungsod. Pagsapit ng gabi, sinabi ng matanda kay Frieren na kahit na na-disappoint siya sa kanyang natuklasan, napakasaya pa rin ang gabing iyon para sa kanya. Dagdag pa niya, ang alak ay hindi lang tungkol sa lasa kundi para sa kasiyahan at magandang samahan. Kinabukasan, binigyan ni Fern si Stark ng tinapay, at narinig pa niya ang tunog nito sa plato dahil sa tigas. Sinabi ni Frieren na huwag na silang magreklamo dahil tuyo ang lupa sa labas ng lungsod na pinanggalingan nila at hindi rin umiikot ang mga kalakal ngayon. Nalungkot si Stark, pero sinabi ni Frieren na kung magpapatuloy sila sa paglalakbay ay makakakain din sila ng maayos.
Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang matano ang isang fortress city na ayon kay Frieren ay ang Norm Company Estate, isang lugar na nagtitinda ng iba't ibang kalakal, lalo na ng wheat mula sa rehiyon ng beer, at nagsusupply sa mga village sa buong Northern Plateau. Sila rin ang namumuno sa lugar. Naalala ni Fern ang sinabi ni Frieren tungkol sa hindi pag-ikot ng kalakal, at sinabi ni Frieren na iyon nga ang problema at hindi niya alam ang dahilan, marahil ay hum-ina na ang Norm Company kumpara noon. Pagpasok nila sa lungsod, ipinakita ni Fern ang patunay na isa siyang first-class mage kaya pinapasok sila ng bantay. Ngunit napansin ng lalaki si Frieren at may tiningnan ito sa ilalim ng mesa, saka sila pinaghintay muna. Pinapunte sila sa isang silid at nagpakilala ang isang lalaki bilang Norm, ang company president. Sinabi niya kay Frieren na kailangan niyang bayaran ang kanyang utang ng buo sa loob ng 80 years. Nanlumo si Frieren, habang hindi makapaniwala si Fern na may utang pala siya. Inakala ni Frieren na maaari niyang bayaran ito anumang oras, ngunit ayon sa dokumentong hawak ni Norm, hindi iyon ang nakasaad. Ibinigay ni Frieren ang lahat ng kanyang salapi bilang kabayaran, ngunit sinabi ni Norm na hindi pa rin ito sapat. Pagkakita ni Fern kay Frieren, sinabi ng lalaki na kailangan niyang magtrabaho sa minahan ng 300 years. Nagtanong si Fern kung anong nangyari at nasaan ang mga gamit ni Frieren, at sinabi nito na kinuha bilang collateral. Dalawang matipunong lalaki ang lumapit at agad binitbit si Frieren, kaya napaisip sina Stark at Fern kung ano ang gagawin. Pumunta sila kay Norm at ipinakita niya ang dokumento na nagsasaad na may utang si Frieren na 500 straw gold coins kasama ang interest. Tinanong ni Norm kung kaya ba nilang bayaran ang ganoong kalaking halaga, at napasabi na lang si Fern na imposible nga ito. Kinagabihan, sa loob ng minahan, tila naiinip na si Frieren. Pinuntahan na rin siya ng mga kalalakihan para simulan ang trabaho. Hawak ni Frieren ang kanyang staff at biglang lumutang ito habang naglalabas ng napakalakas na aura. Nagdilim ang paligid habang siya ay nagliliwanag sa dilim at maya-maya ay nagbago ang paligid, tila ba napunta sila sa kalawakan. Ginamit niya ang kanyang staff na parang may pinapahiwatig kasabay ng unti-unting pagbalik ng paligid sa normal. Pinuntahan nila ang tinuturo ng staff at sinabi ni Frieren na hukayin nila iyon, kaya agad namang kumilos ang mga kalalakihan. Pinuntahan ni Norm si Frieren, at sinabi ni Frieren na ang Norm President 2 generations ago ay nagsimula bilang isang maharlika sa malayong bayan at itinaboy sa Northern Plateau. Isa itong mahusay na tao na nag-invest sa walang buhay na lupa para bigyan ng katatagan ang buhay ng mga tao. Noon, walang nagtiwala sa kanilang grupo pero nagbigay ito ng funds ng walang payment deadlines. Hindi makapaniwala si Frieren na ganito ang trato sa kanya ngayon ng apo nito. Natanong ni Frieren kung marahil ay may dahilan kung bakit siya pinuntahan ni Norm. Tinanong naman ni Norm kung masama ba ang kalagayan ng logistics sa Northern Plateau na sinang-ayunan ni Frieren dahil maging ang kanyang mga kasamahan ay nagrereklamo sa matigas na tinapay. Pinaliwanag ni Norm na lumala na ang sitwasyon sa lugar, nawalan sila ng army sa pakikipaglaban sa mga demon at nasira ang logistics network. Bilang isang trading company, hanggat may funds sila, maaari pa silang muling magsimula. Pagdating ni Frieren, naramdaman niya na marahil dinala sila ng goddess. Ipinaliwanag ni Norm na ang minahan ay under development pa, at kung makakakuha sila ng silver ore ay magiging malaking profit ito, sapat para bayaran ang utang ng mga heroes at iba pa. Napagtanto ni Frieren na ginamit lang ni Norm ang dokumento para pilitin siyang magtrabaho sa minahan. Mariing sinabi ni Norm na kung tuluyang bumagsak ang kanilang logistics network, maraming tao ang magdudusa at mamamatay. Nakiusap siya kay Frieren na iligtas ang mga tao sa Northern Plateau, at kung tutulungan niya sila, makakakain pa sila ng malambot na tinapay kahit sa pinakamalayong lugar. Dahil dito, pumayag si Frieren, lalo na't gusto niyang bayaran ang ginawa ng kanyang grandfather noon. Hindi naman makapaniwala ang mga menero nang makakita sila ng napakaraming silver sa kanilang paghuhukay. Kinabukasan, pinuntahan ni Frieren sina Stark at Fern at sinabi na umalis na sila. Ayon kay Stark, buti na lang at bumalik siya dahil pinagpaplanuhan na nila ang pag-raid sa minahan. Hindi makapaniwala si Frieren sa plano ng dalawa at sinabing simula ngayon, makakakain na sila ng malambot na tinapay. Sa isang village, makikitang nasusunog at wasak ang mga bahay habang nagkakagulo ang mga tao. May isang lalaking nagtatago, nanginginig sa sobrang takot habang isang halimaw ang walang awang pumapaslang sa mga villagers. Isang nilalang ang kalmadong naglakad papalapit at biglang ibinato ang kanyang espada sa lalaking tumatakas. Samantala, may isang mandirigmang nag-utos sa dalawang kasamahan niyang protektahan ng mga natitirang villagers. Hinarap nila ang halimaw pero hindi sila umubra at mas lalo pa itong naging mabangis. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang nagpadala ng mensahe gamit ang kalapati.
Ngunit paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na tila demonyo na nakatayo mismo sa di kalayuan. Isang human na may sungay ang nagmamakaawa sa isang lalaki na huwag siyang patayin dahil may asawa at anak pa siya. Pero pinatahimik lang siya ng lalaki at sinabing paulit-ulit na niyang naririnig ang linyang iyon. Sa desperasyon, tinangka ng demon na umatake, pero mas mabilis ang lalaki, kaya ang demon ang tuluyang namatay. Sinilip ng lalaki ang isang kwarto at napatanong kung nasaan ang anak na binanggit nito kanina. Habang naglalakad siya sa wasak na village, sinabi niyang nakatanggap siya ng demon-slaying request mula mismo kay Miss Siri, at mukhang tuluyan ng winasak ng mga demon ang kanyang tahanan. Kahit wala na siyang attachment sa lugar na iyon, hindi pa rin niya maiwasang malungkot sa sinapit nito. Paalis na sana siya nang makarinig ng mahinang tunog. Nilapitan niya ito at nang iangat ang nakaharang na kahoy, tumambad ang isang sugatang lalaki. Nakilala naman ng sugatang lalaki ang tumulong sa kanya, si Geno. Binuhat ni Geno ang lalaki, at sa nanghihinang boses ay sinabi nitong inatake ng mga demon ang kanilang village. Sagot ni Geno, napatay na niya ang lahat at ligtas na ang iba. May kasama rin siyang newly qualified first-class mage na kayang gumamit ng magic ng goddess, kaya agad nitong magagamot ang kanyang mga sugat. Patuloy pa siyang kinakausap ni Geno, pero maya-maya lang, tila ba tuluyan na rin itong nalagutan ng hininga. Tahimik na ipinagdarasal ng isang babae ang mga taong namatay nang dumating si Geno. Agad nitong sinabi na dalhin sa kanya ang sugatang lalaking buhat niya, pero mahinahong sagot ni Geno, patay na ito. Ipinakilala niyang ang lalaki ay anak ng isang baker na kalaro niya noon. Minana nito ang bakery nang mamatay ang ama, at kahit hindi raw masarap ang tinapay nito, hindi na niya iyon matitikman muli. Habang nakatingin sa mga bangkay, napatanong si Geno kung bakit sila pa ang namatay gayong hindi naman nila piniling makipaglaban. Sumagot ang babae, si Method, na pagdating sa kanila ng kahilingan sa hilagang sangay ng Chivalric Order of Norm, wasak na ang village. Hindi raw si Geno ang may kasalanan. Nagpasya si Geno na umikot muli, pero bigla niyang naramdaman na naglaho ang isa sa mga tagabantay niya. Binanggit niyang may isang warrior at dalawang mage, at ramdam niyang malalakas ang mga ito, posibleng kalaban. Sa isang iglap, inatake sila mula sa kisame. Ngunit bago pa makapagpakawala ng magic, nagkatitigan sila at nakilala ang isa't isa. Si Frieren pala yon, kasama si Fern, isang first-class mage. Inamin ni Frieren na inakala niyang mga demon sila dahil sa sobrang bloodlust sa spell. Agad namang humingi ng paumanhin si Geno, habang sinabi ni Frieren kay Fern na ipaalam kay Stark na kakampi nila ang mga ito. Maging si Fern ay nakatanggap din pala ng demon-slaying request, kaya agad tinanong ni Frieren kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar. Samantala, nilapitan ni Stark ang mga bangkay at tahimik na ipinagdasal ang mga ito. Ikinwento rin niya kay Geno na maging ang sarili niyang village ay winasak din ng mga demon. Napatanong siya kung kinakain ba talaga ng mga demon ang humans, dahil kung oo, bakit naroon pa rin ang mga katawan, tulad ng nangyari sa bayang kinalakihan niya. Sumagot si Geno na hindi niya rin alam ang eksaktong dahilan, pero isang bagay ang sigurado, kahit busog ang mga demon, patuloy pa rin silang pumapatay ng mga tao. Ipinakita nila kay Frieren ang mga bangkay ng mga miyembro ng Chivalric Order of Norm na nakaistasyon sa lugar. Nakilala agad nila ito dahil minsan na rin silang nagpunta sa kanilang lungsod. Ayon kay Geno, ang kanilang captain ay ilang taong namalagi roon upang protektahan ang village. Nagulat si Frieren nang marinig ito dahil mas malakas pa raw ang captain kaysa kay Stark. Kaya natanong niya kung paano ito namatay. Agad namang sumagot si Method, base sa autopsy spell, patalim ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dagdag pa ni Geno, mukhang buhay pa ang nilalang na umatake sa village. Kaya sinabi niya kina Frieren na hindi masasayang ang pagpunta nila roon dahil may kalaban pang dapat harapin. Habang pinag-aaralan ni Method kung paano umatake ang kalaban, pinapanood siya ni Stark at napansin niyang parang hindi natural ang galaw nito, para bang nakipaglaban gamit ang dalawang espada. Samantala, ibinahagi ni Frieren kay Fern na kadalasan ay itinatago ng mga demon ang kanilang mana sa maikling sandali, kaya posible raw na wala ito sa saklaw ng mana detection. Ayon naman kay Fern, sinabi ni Geno kung saan karaniwang nagtatayo ng base ang mga demon sa paligid, kaya doon sila magpo-focus sa paghahanap. Tumayo si Frieren at sinabing kumain muna sila dahil hindi siya makakalaban ng walang laman ang tiyan. Pagbukas ng bag, tumambad ang matitigas na tinapay at agad nakita ang lungkot sa mukha ni Stark. Sinabi ni Method na pupuntahan niya si Geno para bigyan ito ng tinapay, pero pinigilan siya ni Frieren dahil kailangan pa niya ang analysis nito tungkol sa kalaban. Kaya nagkusang loob si Stark at sinabing siya na ang maghahatid. Ipinaliwanag ni Method na aabutin pa ng ilang oras bago nila matukoy ang eksaktong komposisyon ng kalaban, pero may ilan na siyang nalalaman.
Kaya sabi ni Frieren, simulan na nila ang pagbuo ng strategy, ngunit nang mapatingin siya kay Fern na tahimik na kumakain, napangiti siya at sinabing, siguro, kumain muna tayo. Pagdating ni Stark, sinabi niya kay Geno na oras na para sa kanilang dinner. Habang pareho silang kumakain ng matigas na tinapay, napatanong si Stark kung ano ang ginagawa nito kanina. Ipinaliwanag ni Geno na pinapalakas niya ang barrier ng simbahan dahil nagawa itong sirain ng mga demon at doon din inilagay ang mga bangkay ng villagers. Nagtaka si Stark kung bakit hindi na lang nila ilibing ang mga ito at inalok si Geno na tutulungan naman niya ito. Pero sinabi ni Geno na baka hindi iyon maintindihan ng mga hindi taga Northern Plateau. Doon kasi, walang mga libingan ng mga village. Kung meron man, nasa fortress cities ang mga ito o kaya'y protektado ng malalakas na barrier. Samantala, ang mga common graveyards ay nasa Southern Plateau kung saan mas kakaunti ang mga halimaw. Kaya kailangan pa nilang dalhin ang mga bangkay roon, may kasamang escort mula sa Chivalric Order of Norm. Ginagawa nila yon dahil kapag hindi sila naging maingat, maa-attract ang mga halimaw sa amoy ng mga bangkay. Dagdag pa ni Geno, ini-insist din ng Chivalric Order of Norm na i-cremate na lang ang mga bangkay para mas maiwasan ang panganib. Pero tutol ang mga sibilyan, para sa kanila, sapat na ang sakit na dulot ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, at hindi nila matanggap na susunugin pa ang mga ito. Naiintindihan at sang-ayon si Geno sa damdamin ng mga tao. Gayunpaman, sinabi niyang sa paglipas ng panahon, maaaring matanggap din ng mga ito ang ganitong proseso, lalo na kung iyon ang mas ligtas para sa lahat. Habang kumakain ng matigas na tinapay, napansin ni Frieren at sabi lang niya na hindi dapat ganito ang tunog ng tinapay. Hindi makapaniwala si Method, muli silang magkikita ni Frieren, at ganoon din ang reaksyon ni Frieren. Habang nagkakamping nga sila Frieren sa kabundukan, natanggap din nila ang demon slaying request at talagang ikinagulat nila ang balita. Natanong ni Frieren kung ano ang ginagawa nila rito ni Geno dahil mahirap paniwalaan na may dalawang first-class mage malapit sa lugar. Sinagot naman siya ni Method na inutusan siya ni Miss Siri na pumunta sa Northern Plateau at patayin ang mga demon kasama si Geno. Kaya narito sila, ayon sa utos. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Frieren, magdaos tayo ng strategy meeting. Samantala, natanong ni Geno kung kamusta na ang analysis sa kalaban. Sagot ni Stark, inaalam pa ni Method kung ilan talaga ang espada na ginagamit ng kalaban, at tila may napag-aralan silang isang bagay, posibleng gumagamit ang kalaban ng 4 na espada. Ayon kay Siri, namatay ang partner ni Geno sa isang laban noong nakaraang araw. Dahil dito, inutusan niya sina Geno at Method na pumunta sa Northern Plateau para kalabanin ang mga demon. Lumapit si Method kay Geno at sinabing inaasahan niyang makatrabaho siya, sabay alok ng pakikipagkamay. Pero hindi ito pinansin ni Geno at sa halip ay sinabi nitong huwag siyang maging pabigat sa kanya. Dahil dito, si Siri na mismo ang nagsabi na magkamayan silang dalawa, kaya napilitan na rin si Geno na tanggapin ang pakikipagkamay ni Method. Natanong ni Geno kung isa bang mabuting tao si Method, pero tila hindi nito maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Geno na ang dati niyang partner ay isang mabuting tao, ang eksaktong kabaligtaran niya. Lagi itong nakangiti, tinatrato siya na parang matagal na silang magkaibigan, at may personality na natural na nakakahikayat ng mga tao. Namatay ang partner niya habang pinoprotektahan ng isang bata, at dahil doon ay nabigo silang patayin ng demon. Dahil dito, napatanong si Method kung bakit siya ang napiling maging partner niya. Sinagot naman ni Geno na hindi niya alam dahil desisyon yun ni Miss Siri. Dagdag pa ni Geno, karamihan sa mga first-class mages na ipinapadala sa Northern Plateau ay mas mahilig makipaglaban kaysa kumain ng 3 beses sa isang araw. Kaya sinabihan niya si Method na sana ay hindi ito humantong sa pagiging katulad niya. Sinabi ni Frieren na bago sila magsimulang maghanap ay magpalitan muna sila ng impormasyon. Sumang-ayon si Method at sinabi na base sa bakas ng magic at iba pang ebidensya, may 4 na demon na umatake sa village at bigla na lang naglaho pagkatapos. Isa sa kanila ay isang demon general na pumatay sa mga knights gamit ang 4 na espada. Natanong tuloy ni Stark kung ano ba ang demon general. Ipinaliwanag ni Frieren na ito ay isang lubhang bihasa at may karanasang mandirigmang demonyo na lumalaban sa pamamagitan ng pag-enhance ng kanilang physical abilities gamit ang makapangyarihang magic. May ilan pang ang general sa Demon King's army na mas malakas pa kaysa kay Aizen. Dahil dito, napatanong si Stark kung masama ba ito para sa kanila. Tinanong siya ni Frieren kung nakalaban na ba siya ng swordsman na kayang gumamit ng 4 na espada. Sinabi ni Stark na hindi pa, at kahit si Frieren ay hindi rin. Kaya sa tingin niya, iyon ang dahilan kung bakit natalo ang mga knights.
Isang batang demon ang tumawag sa isang nilalang na si Lord Revolt at sinabi na nahulog na sa kanilang patibong ang mga biktima, isang warrior at 3 mages. Kampante pang sinabi ng bata na kaya nila itong talunin at tinanong kung sisimulan na ba nila ang pag-atake. Ngunit sumagot si Revolt na huwag muna dahil may masama siyang pakiramdam. Sinabi niyang hintayin muna nilang maghiwa-hiwalay ang mga ito. Pagkatapos ay inilabas ni Revolt ang kanyang 4 na espada at sinabing may napansin siyang isang bagay habang winawasak nila ang mga villages sa Northern Plateau. Nagtanong ang bata kung ano yon, ngunit napangiti lang si Revolt. Sinabi ni Frieren na simulan na nila ang paghahanap sa mga demon. Ngunit nang paalis na sila, sinabi ni Geno na kailangan pa ng Chivalric Order of Norm na kolektahin ang mga bangkay, kaya dapat may maiwan muna hanggang sa dumating ang mga ito. Dahil dito, sinabi niyang siya na ang may iwan. Kasabay nito, sinabi ni Revolt na may habit ang mga humans na manatili muna sa village para protektahan ang mga bangkay. Nagtanong ang batang demon kung bakit nila iyon ginagawa, ngunit sinagot lang siya ni Revolt na hindi na nila kailangang malaman ang dahilan. Nalungkot ang bata dahil gusto niya talagang maintindihan ito. Nagtaka tuloy si Revolt kung bakit siya interesado sa mga humans. Ipinaliwanag ng bata na minsan ay kumikilos ang mga tao ng hindi lohikal at hindi makatwiran. Pero sinabi pa rin ni Revolt na hindi nila kailangang alamin kung bakit. Bigla namang naalala ni Revolt ang isang kwento tungkol sa isang kakaibang demon na pinag-aaralan ng humanity. Dahil dito, natuwa ang bata at nakiusap na ikwento pa niya ang tungkol dito. Sinabi naman ni Revolt na kung sa tingin niya ay makakatulong iyon sa bata, ikukwento niya ito. Natanong ni Method kung may iwan ba siya mag-isa. Sinagot naman siya ni Geno na darating din ang Chivalric Order of Norm at pupuntahan na lang niya sila pagkatapos makolekta ang mga bangkay. Pagkarinig nito, nagsimula nang umalis sina Frieren pero nanatiling nakatayo si Stark at naglakad papunta kay Geno. Sinabi nitong may iwan din siya. Kaya natanong ni Geno kung nagbibiro ba siya, ano raw ang gagawin ng mga kasama niya kung wala silang frontliner. Agad namang binalik ni Stark ang tanong kay Geno. Sumagot si Geno na hindi iyon magiging problema sa kanya dahil kaya niyang makipaglaban kahit walang frontliner. Sinabi naman ni Stark na kaya rin iyon ni Frieren at tinanong sila kung sakaling lumala ang sitwasyon ay makakatakbo ba sila. Sumang-ayon naman si Frieren. Pero si Geno ay hindi pwedeng tumakbo dahil para na rin itong pag-abandona sa village. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi sabihing bahala na si Stark sa gusto nitong gawin. Bigla na lang sinabi ni Geno kay Stark na isa itong mabuting tao at may nakilala na rin siyang mga taong katulad niya at kadalasan ay hindi nagtatagal ang kanilang buhay. Sinabi naman ni Stark na para sa kanya ay mabuting tao rin si Geno. Sinusubukan pa rin itong depensahan ng village kahit nawasak na ito, samantalang siya ay hindi nagawa yon. Ngunit sumagot si Geno na ginawa niya lang ang nararapat para magbigay ng kapayapaan sa Northern Lands. Marami na raw siyang napatay at tinalikuran ng mga tao at sa tingin niya ay iyon ang nararapat para sa kanya. Hindi siya nakakaramdam ng lungkot kahit nawasak ang lugar na kinalakihan niya, wala siyang maramdaman. Nananatili lang siya sa village dahil sa tingin niya ay iyon ang dapat niyang gawin. Naalala naman ni Stark ang minsang sinabi ni Frieren na maraming tao ang tinatawag ang Northern Plateau na kanilang tahanan. Sinabihan ni Frieren ang kanyang mga kasama na mula ngayon ay iwasan na muna nilang gumamit ng long-range detection dahil maaari rin silang matrace pabalik ng kalaban. Dagdag pa niya, magdaldalan na lang muna sila habang naglalakad. Nagtaka si Fern kung kailangan pa ba yun at nasabi na parang wala namang pag-aalala si Frieren. Ipinaliwanag naman ni Frieren na ang communication ay nakakatulong para gumanda ang teamwork. Dahil dito, napatanong si Method kung pwede niya bang haplasan ang ulo ni Frieren. Ayon kasi sa kanya, mahilig itong humaplos ng ulo ng mga maliliit na babae, pero hindi siya pinapayagan ni Miss Siri na gawin iyon ng madalas. Pagkarinig nito, agad na dumaikit si Frieren kay Fern at sinabing siya ang mas matanda sa kanila, na agad namang sinang-ayunan ni Fern. Ngunit naglabas si Method ng isang libro at sinabing may laman itong spell na kayang pigilan ang pagkahulog ng mga nabasag na shell kapag nagbabalat ng itlog. Agad itong tinanggap ni Frieren at nakangiting sinabi na pwede na siyang haplasan ni Method hanggang sa magsawa ito. Tuwang-tuwa si Method habang hinahaplos ang ulo ni Frieren at nag-request pa kung pwede rin niya itong yakapin. Pumayag naman si Frieren kaya agad siyang niyakap ni Method. Si Fern naman ay napapatitig lang at sinubukan pang hilin si Frieren palayo pero napakahigpit ng yakap ni Method. Habang nag-aagawan ng dalawa na parang malapit nang mapunit ang katawan ni Frieren, bigla nilang naramdaman ang aura ng kalaban. Dalawang demon ang nakalutang sa ere at ayon sa babaeng demon, napansin na nila ang grupo. Kaya natanong ng lalaking demon kung magsisimula na ba sila. Binigkas nito ang salitang Nebiladora at unti-unti nabalot ng hamog ang kapaligiran.
Isang pag-atake ang ginawa ng Demon patungo kina Frieren, Method, at Fern, ngunit agad naman nilang naiwasan. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga Demon, at dahil dito, nahiwalay si Method kina Frieren at Fern. Nag-uusap ang dalawang Demon, sinabi ng babae na siya ang haharap kay Method, habang ang lalaki naman ang makikipaglaban kina Frieren at Fern. Napansin ni Fern na may kakayahan ng dalawang Demon na lumipad at tinanong kung ito ba ay isang flying magic. Tulad ng sinabi noon ni Frieren, 40 years ago, ang mga Demon ang nangingibabaw sa kalangitan at hindi pa rin nawawala sa kanila ang skill na iyon. Napansin din ni Frieren na bihasa sa pakikipaglaban ang mga Demon para silang miyembro ng Demon King's Army. Naramdaman ni Frieren na kaharap na ni Method ang kalaban at sinabi kay Fern na siya ang bahala sa pakikipaglaban. Natanong ni Fern kung bakit at sinagot siya ni Frieren na ang trabahong inata sa kanila ay para sa first class mage. Hindi makapaniwala si Fern pero tiniyak ni Frieren na hindi ito magiging problema at kaya niyang talunin ang kalaban. Itinuro pa niya ang isang direksyon at agad namang naunawaan ni Fern ang ibig sabihin. Sa pag-atake ng Demon, madali itong naharangan ni Fern. Ayon naman sa kanya, chamba lang iyon dahil nakapag-react lang siya nang tinuro ni Frieren ang paparating na atake at sinabi niyang hindi niya madetect ang galaw ng kalaban. Napasabi rin niya na mas mahusay ang kalaban kaysa sa kanya, ngunit tinutulan siya ni Frieren at sinabing hindi lahat ng first class mage ay kasing dedikado sa mga pundasyon gaya niya. Nakangiti pa niyang sinabi kay Fern na kaya niyang talunin ang kalaban. Samantala, inalok ni Stark si Geno na kumain ng isdang nahuli niya. Ngunit tinanggihan nito ni Geno dahil baka magalit sa kanya si Method na sinabi noon na hindi mabuti sa kalusugan ng pagkain sa gabi. Habang kumakain si Stark, natanong niya kung kilala ba nito ang Demon na umatake sa village. Sinagot siya ni Geno na ang Demon na may kakayahang makipaglaban gamit ang 4 na espada ay bibihira lamang. Ang Divine Revolt ang Demon na pumatay sa partner ni Geno. May kakayahan itong palitan ng bigat ng espadang ginagamit nito, minsan ay sobrang gun na parang balahibo, minsan naman sobrang bigat. Tinatawag ang mga sandatang ito na the Divine Cleaving Swords. Dahil dito, sinabi rin ni Geno na ang magic ay may kakayahang lumikha ng bagay na hindi dapat nag-e-exist. Habang nag-uusap sila, naramdaman nila ang papalapit na Demon. Agad itong umatake, at kinalaban ni Stark. Napansin niya na may 4 na espada ang Demon. Tulad ng inaasahan, pinoprotektahan nila ang village. Sinabi ni Geno kay Stark na si Revolt ang kanilang kaharap ngayon. Nagsalita si Revolt at tila pamilyar sa kanya ang first class mage, tinanong nito ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito pinansin. Sinabihan na lang niya si Stark na simulan na ang laban. Muli, tinanong ni Revolt ang kanyang pangalan, at sinagot niya, ipinapahayag mo ba ang pangalan mo bago puksain ng isang peste? Dahil ayaw ipaalam ni Geno ang kanyang pangalan, nagpa siya si Revolt na tapusin na ang peste sa harap niya. Sinimulan ni Revolt iwas-iwas ang kanyang 4 na espada na sinasalag naman ni Stark. Aatakehin sana ni Revolt si Geno, ngunit mabilis na kumilos si Stark at dinepensahan siya. Nagpatuloy ang laban, at isang espada ni Revolt ay pinabigat nito, ramdam ang impact ng bumagsak pero naiwasan naman ni Geno. Napakabilis ng kilos ni Geno, at tumumbling-tumblang pa. Habang nasa himpapawid, binigkas ni Geno ang salitang Die Guard Knock at lumabas ang tila mga pakpak sa kanyang likuran, ang tinatawag na Yellow Wings, na agad namang pumukaw sa interes ni Revolt. Unang umatake si Geno gamit ang kanyang mga pakpak at nagpakawala ng matutulis na balahibo laban kay Revolt. Kasabay nito, sinubukan din ni Stark na umatake mula sa likuran, pero agad itong nasalag ng kalaban. Bumwilo naman si Geno at mabilis na umikot na parang Beyblade habang lumilipad papunta kay Revolt para umatake, ngunit madali lang din itong na-deflect ng kalaban. Habang sabay silang umaatake, sinabi ni Geno na hindi magiging madali ang laban. Para raw silang nakikipaglaban sa maraming swordsmen ng sabay-sabay, at maging ang reflexes at stamina ni Revolt ay higit pa sa isang normal na tao. Kung magtatagal pa ang laban, posible silang matalo. Naisip patuloy ni Geno kung mas mabuti bang tumakas na lang sila, pero kahit tumakas sila ay madali pa rin silang mahahabol dahil mas mabilis si Revolt. Maya-maya, sinubukan ni Revolt na atakihin si Stark mula sa likuran. Nagawa man itong pigilan ni Stark, nagtamo pa rin siya ng pinsala. Ngunit napangiti si Stark dahil parte pala iyon ng kanyang plano, at sa pagkakataong iyon ay nagawa ni Geno na putulin ang buntot ng kalaban. Habang hinahawakan ni Stark ang isang kamay ni Revolt para pigilan ito, nakagawa si Geno ng isang malakas na atake. Habang pinipigilan ni Revolt ang pag-atake ni Geno, naalala nito na si Geno pala ang partner ng first class mage na pinatay niya noon, at pilit nitong pinaalala ang mga nangyari noon. Bago pa tuluyang matapos ang laban, nagbigay pa si Revolt ng advice kay Geno na tingnan muna kung may natitira pang survivors sa lugar.
Paglingon ni Geno, nakita niya ang isang batang babae. Ngunit sa sandaling napatingin siya rito, agad na pinakawalan ni Revolt ang kanyang espada patungo sa bata. Sa mabilis na pagkilos ni Geno, nagawa niyang iligtas ang bata. Pero nalaman niyang isa pala itong demon at agad siyang sinaksak. Habang natutuwa ang batang demon, mabilis itong ginantihan ni Geno at tuluyan na rin itong naglaho. Ayon kay Revolt, tama raw siya dahil likas sa mga tao ang protektahan ng mga bata. Ngunit natawa lang si Geno at sinabing kung totoo yon, sana ay mas payapa na ang mundo. Sa lahat ng taong kilala niya, isa lang ang namatay habang pinoprotektahan ng isang batang hindi niya kilala. Ipinakita ang isang flashback kung saan sinabi ni Siri sa yumaong partner ni Geno na masyado itong mabait at ang mga mababait na mage ay hindi nabubuhay ng matagal. Ngunit ayon kay Siri, iba si Geno, wala raw itong kahit kaunting kabaitan. Sinabihan niya itong manatiling ganoon habang buhay at sinunod naman iyon ni Geno. Balik sa kasalukuyan, handa na si Geno na tanggapin ang kanyang kamatayan. Pero biglang lumitaw si Stark, itinulak si Geno at siya ang sumalo sa atake ni Revolt. Nagulat ang kalaban dahil hindi nito inasahan na may isang warrior na kayang pigilan ang kanyang pag-atake. Sinabihan pa ni Geno si Stark na sana ay nagpanggap na lang itong patay. Ngunit mariing sinabi ni Stark na kung gagawin niya yon, hindi sila mananalo. Dahil para sa kanya, ang laban ay napapanalunan ng kung sino ang natitirang nakatayo sa dulo. Dahil dito, napasabi na lang si Geno kung hindi ba talaga nag-iisip si Stark bago niya idinagdag na hindi rin naman masamang prinsipyo iyon. Samantala, sa panig naman nila Frieren, makikitang tumatakbo si Fern habang iniiwasan ng mga pag-atake ng lalaking demon. Saglit siyang nagtago at napansin niyang bigla na lang nawala si Frieren. Ipinakita naman si Frieren na nasa malayong distansya at tila masayang pinapanood lamang ang laban na nagaganap. Maya-maya, naramdaman ng lalaking demon ang presensya ni Fern kaya agad niya itong inatake. Ngunit madali lang naman itong napigilan ni Fern. Sinabi rin ng demon na walang silbi ang pagkansil ni Fern ng kanyang mana at ang pagtatago nito dahil ang fog na nakapalibot sa lugar ay gawa ng kanyang magic. Dahil dito, kaya niyang ma-detect ang kahit sinong target base sa kanilang mana. Kaya naman, nagpakawala si Fern ng isang napakalakas na pagsabog ng magic. Ngunit kahit ganoon kalakas ang atake, hindi man lang naapektuhan ang kalaban. Samantala, si Method ay patuloy sa pag-atake, ngunit madali lang itong naiiwasan ng kalaban. Nang makalapit ang babaeng demon, siya naman ang umatake gamit ang kanyang patalim. Nagpakawala rin ng demon ng isang magic attack at agad lumapit kay Method para muling umatake. Naiwasan naman ito ni Method at kasabay ng kanyang pag-atres ay gumanti rin siya ng atake. Nagpatuloy ang palitan ng matitinding atake ng dalawa. Naisip pa ni Method na mas madali sana kung makakapagtulungan sila ni Fern, ngunit dahil sa fog na bumabalot sa paligid ay halos imposible silang magkita. Dahil dito, nagpakawala si Method ng napakaraming pulang bola ng magic at pinaulan ito sa babaeng demon. Gumamit din siya ng isang illusion na nagtagumpay naman, kaya nagawa niyang mapuruhan ang kalaban. Ngunit imbes na mangamba, tila mas natuwa pa ang demon sa ipinamalas na lakas ni Method. Nagpatuloy ang pagtutulungan nila Stark at Geno laban kay Revolt. Ngunit hindi nila kayang sabayan ang bilis at lakas nito, kaya nagawa pa ni Revolt na malapitan si Geno at may bato ito palayo. Ramdam ni Geno ang matinding impact at naisip niyang posibleng ang mapatay sila ng kalaban. Samantala, kinuha ni Stark ang kanyang sandata at ibinato ito kay Revolt. Hindi naman ito pinansin ng demon. Habang nangyayari yon, mabilis na kumilos si Stark at paulit-ulit na tumalon para makalapit sa kalaban. Nang makalapit siya, nagawa niyang matanggal si Revolt sa pagkakakapit nito, kaya nahulog silang dalawa. Agad namang nasagip ni Geno si Stark. Habang lumilipad sila, nakuha rin ni Stark ang kanyang sandata. At nang bitawan siya ni Geno, agad niyang inatake si Revolt ng buong lakas, kaya nasira niya ang isa sa mga espada nito. Habang patuloy sa pag-atake si Method, napansin ng kanyang kalaban na tila may kakaiba. Mabangis man ang kanyang mga galaw, wala itong masense na kahit kaunting bloodlust mula kay Method. Sinabi rin ni Method na tapos na niyang i-analyze ang fog. Bigla pa nga itong umihip habang binibigkas ang spell na Errol Frochta. Dahil dito, agad na naramdaman ng lalaking demon na nawala na ang kanyang fog. Paglingon niya, kasabay nito ang pagkawala ni Fern sa kanyang harapan. Ilang sandali lang, isang napakalakas na magic attack ang biglang tumama at tuluyang tumapos sa kanya at ang may kagagawa nito ay walang iba kundi si Fern. Agad namang naramdaman ng babaeng demon ang pagkamatay ng kanyang kasamahan. Kaya mabilis itong kumilos para atakehin si Method. Ngunit bago pa ito makapagpakawala ng atake, isang malakas na magic attack ang biglang sumabog sa kanyang harapan, dahilan para mapa-atres siya habang nagtataka kung saan ito nanggaling.
Muling pinakawalan ni Method ang kanyang mga pulang magic balls at nagawa nitong alisin ang mga posibleng pagtaguan ng kalaban. Nang matanto ng demon ang kinaroroonan ni Fern na sobrang layo mula sa kanya, hindi na ito nakatakas dahil naunahan na siya ng isa pang long-distance attack ni Fern. Pinuri naman ni Frieren ang ginawang long-distance attack ni Fern. Ngunit ang tanging nasabi lang ni Fern ay ayaw na niyang makipaglaban muli sa ganito kahirap na labanan. Muli na namang naputol ni Stark ang isa pang espada ni Revolt at ganoon din ang ginawa ni Geno. Hanggang sa tuluyan nilang masira ang apat nitong espada. Nang sabihin ni Geno na katapusan na ni Revolt, napangiti lang ang demon. Bigla nitong pinahaba ang kanyang kamay at binutas ang sikmura nila Stark at Geno. Pero hindi yun naging hadlang sa dalawa. Agad pinutol ni Stark ang kamay ni Revolt upang makawala, habang si Geno naman ay mahigpit na hinawakan ng isa pang kamay nito para hindi ito makagalaw. Dahil dito, malayang nakagalaw si Stark at pinakawalan ng kanyang atake na Cleaving Light na tuluyang naghati sa katawan ni Revolt. Sinabayan din ito ni Geno gamit ang kanyang Die-Guard Knock, kaya tuluyan nilang napatay ang demon. Pagkatapos ng laban, sabay na ring bumagsak sina Stark at Geno dahil sa matitinding pinsala. Habang nawawala ng malay si Geno, naalala niya ang huling sinabi ng kanyang partner na isa pala siyang mabuting tao. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Geno, bumungad sa kanya si Method na abala sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Pinatigil naman ito ni Geno dahil kaya na raw niyang kumilos. Agad niyang tinanong kung kumusta si Stark. Sinabi naman ni Method na muntik na rin itong mamatay pero nagawa pa rin itong mabuhay. Ipinakita rin ng sandali kung saan gagamitin na sana ni Method ang kanyang magic kay Geno, ngunit itinuro ni Geno si Stark upang siya muna ang gamutin. Dagdag pa ni Method, mananatili muna sila Frieren sa village pansamantala habang nagpapalakas at nagpapagaling si Stark. Ilang araw ang lumipas, naramdaman na ni Stark na mas bumuti na ang kanyang pakiramdam. Napansin ni Method na walang priest sa party nila Frieren, kaya sinabi niyang maaari siyang sumama sa kanila pansamantala. Pero sinabi ni Frieren na magiging okay lang sila. Kahit hindi niya kayang mag-cast ng high-level healing magic, may alam naman siyang ilang priest spells. Bukod dito, gusto rin nilang panatilihing bukas ang priest slot, baka makita nila muli ang lalaking iyon. Bigla namang niyakap ni Fern si Frieren, tila hindi masaya kapag naroroon si Method. Lumapit din si Geno at sinabi kay Method na nakarating na ang Chivalric Order of Norm. Nagpaalam na rin sila sa bawat isa at sa huli ay nagpasalamat sa tulong na ibinigay nila Frieren sa kanila. Habang naglalakad sila Frieren, natanong ni Stark kung tama bang tinanggihan nila ang pagsama ni Method. Sinabi naman ni Frieren na si Sign ang priest ng party na ito. Kaya napatanong si Stark kung hindi ba magrereklamo lang si Sign kapag nakita nila ulit ito, at sinagot naman siya ni Frieren na sino naman ang may pakialam doon. Halos wasak na ang buong village at makikita ang mga tao na nagtutulungan para maitayo muli ang kanilang mga tahanan. Ayon sa isang matanda, inatake raw ito ng dragon. Hindi makapaniwala si Stark dahil alam niyang may mga dragon sa Northern Plateau. Pero ayon kay Frieren, mas malala pa ang naranasan nila noon, isang buong grupo ng dragon ang umatake sa kanila. Dahil dito, kinabahan sina Stark at Fern. Nagtanong ang matanda kung normal bang maglakbay ang mga dragon bilang grupo. Tinanong naman ni Frieren kung grupo rin ba ang umatake sa kanila at kinumpirma ito ng matanda habang nakikiusap na tulungan silang patayin ang mga dragon. Tahimik na minasdan ni Frieren ang paligid bago sabihing wala ng pag-asa ang village at mas mabuting lumikas na lang sila. Pero tumanggi ang matanda dahil iyon ang kanilang tahanan at sinang-ayunan siya ni Fern at Stark. Ipinaalala ni Frieren kung gaano kadelikado ang mga dragon, pero nakangiting sinabi ni Stark na dapat nilang protektahan ang tahanan ng mga tao. Sa huli, pumayag si Frieren pero humingi ng kapalit. Dahil wala silang maibayad, nagtanong siya kung may grimoire sila. Meron daw, pero walang silbi, kaya lang magsabi ng tongue twisters nang hindi nabubulol. Kahit ganoon, tinanggap pa rin ni Frieren ang alok. Itinuro ng matanda ang lokasyon ng mga dragon, kaya ang unang hakbang ni Frieren ay hanapin ang bakas ng mana. Nang makita nila ang kalmo ng dragon sa pader, tila inabsorb ito ni Frieren gamit ang kanyang magic at ginamit bilang gabay sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga dragon, sinabi ni Frieren na kahit marami ang mga ito, hindi naman sila kasing lakas ng isang solar dragon. Pero binalaan niya sina Stark at Fern na matatalino ang mga ito, kaya hindi sila dapat magpapalibot. Plano nilang tipunin ang mga dragon sa isang lugar at sabay-sabay na pabagsakin. Inutusan din niya si Stark na siguraduhing walang makakatakas. Sa sigaw ng isang dragon, agad kumilos si Stark, pinabagsak niya ito at paglapag sa ibaba, sunod-sunod niyang inatake ang iba. May mga pinugutan siya at may mga hinati ang katawan.
Sinubukan siyang kulungin ng mga dragon pero nakawala pa rin siya. Maya-maya, may isang dragon na kumagit sa ulo niya at may isa pang susugod sana pero mabilis itong napigilan ni na Frieren. Habang bumabagsak si Stark papunta sa nagkumpulang mga dragon, Bombwelo siya at nagpakawalan ng napakalakas na atake na tuluyang pumatay sa lahat ng dragon. Ramdam ni Stark ang bigat ng laban at inasar pa siya ni Fern dahil nakagat pa raw ang ulo niya habang nakikipaglaban. Dahil dito, natanong ni Frieren kung bakit parang hindi man lang siya naapektuhan. Napaisip si Stark at inaming hindi rin niya alam. Kaya sinabi na lang ni Frieren na baka normal lang iyon sa mga warrior, tulad na lang ni Aizen, na naging okay din kahit makagat sa ulo noon. Maya-maya, dumating ang matanda at ibinigay ang grimoire kay Frieren bilang kabayaran. Habang naglalakad, sinabi ni Fern kay Frieren na napapansin niyang lagi itong humihingi ng kabayaran tuwing tumutulong sa iba. Sumagot naman si Frieren na iyon ang nakasanayan nila noon dahil kay Himmel. Ipinakita ang isang flashback kung saan may tinulungan sila dati. Mahirap ang pamilyang iyon at ilang pirasong pagkain lang ang kaya nilang ibayad. Dahil dito, sinabi ni Aizen na hindi nila dapat tanggapin ang pagkain mula sa village. Pero napansin ni Himmel ang isang grimoire. Sinabi ng lalaki na notebook lang iyon at hindi nila ginagamit. Kinagabihan, makikitang sinusulatan ito ni Himmel. Natanong ni Frieren kung bakit siya laging humihingi ng kabayaran tuwing tumutulong sila. Ngumiti si Himmel at sinabing, kapag binayaran nila tayo, wala na silang utang sa atin. Bilang party of heroes, gusto lang nilang tumulong, hindi humingi ng pasasalamat. At kung gagawin nilang may utang na loob sa kanila ang mga tao, hindi nila tunay na natulungan ang mga ito. Dahil dito, natutunan ni Frieren na tanggapin kahit simpleng kabayaran lang. Ipinakita pa ang isang flashback kung saan nasa loob lang ng bahay sina Frieren dahil sa walang tigil na ulan. Dahil dito, halatang bored na sina Aizen at Hater. Pinagaan naman ni Himmel ang loob ng mga ito, sinabing ang adventure ay hindi lang tungkol sa paglalakbay sa labas, minsan, binubuo rin ito ng sunod-sunod na malas na araw. Mapapansin ding may hinahanap si Himmel. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya, simpleng wala lang ang isinagot niya. Isang linggo na ring nasa lungsod sina Frieren pero hindi pa rin tumitigil ang bagyo. Tinanong niya ang isang lalaki kung posible bang magliyag pero napatanong din ito kung sa tingin niya kakayanin ba at inamin ni Frieren na mukhang hindi. Pagbalik sa tinutuluyan nila, natanong ni Fern kung pwede ba nilang ikutin ang lawa, pero sinabi ni Frieren na mahirap yon. Mas ligtas at mas mabilis pa raw kung maghintay sila ng halos isang buwan hanggang humupa ang bagyo. Lumipas ang mga araw na nasa loob lang sila, kumakain, nagtatanggal ng naipong nyebe sa bubong, at naghahanap ng paraan para malibang. Nang tuluyang humupa ang bagyo, muling tinanong ni Frieren kung pwede na silang sumakay sa ferry. Pumayag ang lalaki, pero tinanong kung kaya ba nilang magbayad. Nang tingnan ni Frieren ang pera nila, kulang ito. Dahil dito, inalok sila ng lalaki, sa isla sa harapan ay may abandonadong monastery na may barrier, at sinasabing naroon ang memoirs ni Himmel. Dahil minsang nailigtas ni Himmel ang lungsod noong panahon ng lolo ng lalaki, nais ng mga tao na makita ang memoirs na iyon. Biglang naalala ni Frieren na may gamit siyang nawala noon at hindi siya makapaniwalang naroon pala ito. Kaya tinanggap niya ang alok ng lalaki. Sakay ng isang maliit na bangka, nagtungo na sila sa isla. Napansin ni Stark ang napakalalaking barko sa paligid. Ipinaliwanag ng lalaki na sa panahong ito ng taon, maraming tao at kargamento ang tumatawid sa lawa. May kumakalat din kasing balita tungkol sa isang Golden Land kung saan sinasabing puro ginto ang matatagpuan at nasa hilaga raw ito. Dahil dito, mas dami ang mga taong dumaraan sa lawa. Habang pinag-uusapan nila ito, tila may naalala naman si Frieren. Pagdating nila sa isla, sinimulan na ni Frieren na basagin ang barrier. Napansin ni Fern na hindi naman ganoon kalakas ang depensa, kaya agad silang nakapasok. Pagpasok sa loob, napunta sila sa isang library at nakita ang statue ni Himmel na nakapamoging pose pa. Nilapitan ito ni Frieren at kinuha ang isang notebook. Nang baklatin niya, nakumpirma niyang sulat kamay nga ito ni Himmel. Sa pagbabasa, naalala niya ang mga sandali ng kanilang paglalakbay. Tinanong ni Fern kung anong nakasulat at nakangiting sagot ni Frieren na ito ay tala ng araw-araw nilang adventures noon. Nang naibigay na ni Frieren ang memoirs ni Himmel sa matandang lalaki bilang kabayaran, nagsalita ang lalaki, narinig niya raw na may isang elf mage na naglalakbay kasama ang party of heroes at hindi niya inakala na makakaharap niya ito. Alam din niya kung gaano kahalaga ang notebook, kaya sinabi niyang itago na lang ito ni Frieren. Habang pabalik sa lungsod, biglang napasigaw si Stark at tila hinahamon ng mga halimaw, sabi pa niya na hindi siya aatras. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang higanteng tentacles ng isang octopus, isang kraken.
Sinabi ni Frieren na ito ay kagagawa ni Stark dahil hinahamon niya ang mga halimaw. Habang hinahawakan ng Kraken si Frieren, binalaan niya ang grupo kung hindi nila ito matatalo agad, ililibing sila sa dagat ng buhay. Sinabi pa niya ang kahinaan ng Kraken pero hindi niya natapos dahil winawasiwas siya ng tentacles. Napansin ni Fern na tila ginagamit ni Frieren ang spell na magsabi ng tongue twister nang hindi nabubulol na ikinagulat ni Stark at nagtaka kung bakit sobrang kalmado ng dalawa. Sinilip ni Stark ang napakalalim na bangin, at ayon kay Frieren, may humigit kumulang 3,000 metro ang lalim nito, ang pinakamalalim sa kontinente. Natanong ni Stark kung paano sila tatawid, lalo na't ramdam nila ang napakalakas na hangin mula sa bangin kaya hindi nila magagamit ang flying magic. Ipinaliwanag ni Frieren na kung susundan nila ang agos paakyat, maaari silang tumawid sa ilog. Pero kailangan nilang dumaan sa isang mapanganib na kabundukan na magiging malaking detour at aabutin ng halos 2 linggo ang biyahe. Bigla namang napaisip si Frieren at sinabing baka patapos na rin yon. Nang tanungin ni Fern kung ano ang ibig niyang sabihin, ngumiti lang si Frieren at sinabing, sa ngayon, maglakbay muna tayo. Sa di kalayuan, natanong nila ang isang bridge at sinabi ni Frieren na mukhang tapos na nga ito. Tinawag niya ang isang dwarf na si Gehen at sinabing mukhang natapos din ito ang bridge sa wakas. Nagtanong si Fern kung sino siya at ipinaliwanag ni Frieren na si Gehen ang dwarf na gumagawa ng tulay sa loob ng 200 years. Nasurpresa si Frieren nang makita ang bridge ng malapitan at sinabi nitong dapat ito na ang pangunahing tawiran, pero wala siyang naririnig na balita tungkol dito. Ayon kay Gehen, may isang problema, biglang lumitaw ang isang dambuhalang ibon at nagpakawala ng malakas na hangin kay Frieren. Agad namang kumilos si Fern at pinatay ang ibon. Tulad ng nakita nila, kayang magpakawala ng malalakas na bugso ng hangin ang malalaking ibong halimaw. May grupo pa nga raw ng merchants na papunta sana sa Golden Land, pero tinangay lang sila noong isang araw kasama ang kanilang wagon, at patuloy pa ring dumarating ang mga halimaw. Dagdag ni Gehen, gumawa rin ng pugad ang mga ibon sa malapit kaya nawala ng saysay ang ginawa niyang bridge. Ipinakita niya kina Frieren ang lokasyon ng mga pugad at tinanong kung may magagawa sila. Nagtanong si Frieren kung ano ang magiging kabayaran. Nang ipakita ni Gehen ang isang grimoire na kayang mag-flip ng pancakes ng perpekto, kasama pa ang ingredients, agad namang pumayag si Frieren. Agad nilang pinuntahan ang mga pugad ng ibon. Binalaan ni Frieren sina Fern at Stark na mag-ingat dahil kapag nahulog sila, katapusan na nila. Natanong ni Stark kung bakit gumawa si Gehen ng bridge sa kabila ng napakalalim na bangin. Ipinakita ang flashback habang ginagawa pa ni Gehen ang tulay. Tinanong siya ni Frieren kung kailan niya ito matatapos, ngunit sinabi ni Gehen na hindi pa siya sigurado dahil naubusan na siya ng pondo. Nagtanong naman si Himmel kung bakit siya gumagawa ng tulay sa lugar na iyon. Ikinwento ni Gehen na malapit lang doon ang kanyang village at minsan itong inatake ng mga demons. Ang pinakamalapit na army ay nasa lungsod sa kabila ng bangin at kung may tulay lang sana noon, naging ligtas sana ang lahat. Dahil dito, ibinigay ni Himmel ang reward na nakuha nila sa isang misyon. Tumanggi si Gehen dahil wala naman siyang maya-alok na kapalit. Ngumiti si Himmel at sinabing ang tulay na iyon na ang magiging kapalit. Sinabi naman ni Gen na baka hindi pa ito matapos kahit mamatay siya sa katandaan, kaya tumingin siya kay Frieren at sinabing siya na lang ang tatanggap ng kabayaran. Kahit mag-isa, ipinagpatuloy ni Gen ang paggawa ng tulay. Kalaunan, may 2 lalaki ang tumulong sa kanya at habang tumatagal ay nadaragdagan pa ang tumutulong. Ilang taon ang lumipas, anumang panahon ang dumating, hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan niyang matapos ang tulay. Balik sa kasalukuyan, nakita ni na Frieren ang mga pugad ng halimaw na ibon. Nang mapansin sila ng mga ibon, agad itong nagpakawala ng malalakas na bugso ng hangin patungo sa kanila. Pero hindi ito naging hadlang, at patuloy nilang inatake ang mga halimaw hanggang sa tuluyan nilang maubos ang mga ito. Kinagabihan, sinabi ni Frieren kay Gehen na natapos na nila ang kanilang trabaho. Nagpasalamat si Gehen at sinabing ngayon ay malaya nang makakatawid ang mga tao roon. Dahil tapos na rin ang tulay, natanong ni Frieren kung ano na ang gagawin niya. Sinagot ni Gehen na plano niyang ilaan ang natitirang buhay sa isang tahimik na village. Sinama ni Gehen sina Frieren sa munting village na iyon, at doon na rin sila nagpalipas ng gabi habang nagsasaya kasama ang mga villagers. Kinabukasan, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay at pansamantala ring nagcamp sa kabila ng malamig na panahon. Pinagalitan ni Fern si Frieren dahil wala na naman silang sapat na panggastos dahil kung ano-ano na naman ang pinagbibili nito. Pero tila pamilyar kay Frieren ang lugar kaya lumipad siya upang mas mabuting makita ang paligid. Pagbalik niya, sinabi niyang may pupuntahan sila at may alam siya kung paano sila makakakuha ng pera. Dinala niya sina Fern at Stark sa isang adventurer camp.
Ayon kay Frieren, ang mga adventurers doon ay naghahanap ng Holy Snow Crystals na ginagamit sa paggawa ng magical potions. Valuable resource ang mga ito at tanging sa lugar na iyon lang namimina, kaya mataas ang halaga. Natuwa si Stark at ginanahan sa narinig, pero natawa lang si Frieren at sinabing hindi basta-basta natatagpuan ang Holy Snow Crystals, kaya napakamahal ng mga ito. Iminungkahi niyang i-check nila ang marketplace ng lugar at sigurado raw siyang may makikita silang magugustuhan. Pagdating nila roon, sinabi ni Stark na mukhang ordinaryo lang ang mga paninda. Pero nang makita nila ang presyo ng isang pirasong tinapay, nagulat sila sa sobrang mahal nito. Ipinaliwanag ni Frieren na ibinebenta yun para sa mayayamang adventurers na nagmimina ng Holy Snow Crystals, kaya mas mataas ang presyo ng pagkain. Dagdag pa niya, dalawang dahilan kung bakit mahal ang Holy Snow Crystals. Una, dahil sa rarity nito, at pangalawa, dahil matatagpuan lamang ang mga ito sa lugar na puno ng mababangis na halimaw. Naintindihan naman nila ang ibig sabihin ni Frieren. Tinuro ng isang lalaki kina Frieren ang lugar na may malaking mineral vein at hiniling din itong talunin nila ang halimaw na naninirahan doon. Pagkatapos, gusto rin ng lalaki na maglagay sila ng anti-personnel barrier para wala nang ibang makapasok. Tinanggap ni Frieren ang trabaho. Hindi raw pangkaraniwan ang ganoong request pero ipinaliwanag ni Frieren na normal lang sa mga tao na igiit ang kanilang pwesto gamit ang anti-personnel barrier upang hindi ito maaga ng iba. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at makalipas ang ilang araw ay natagpuan nila ang isang napakalaking halimaw na mukhang lobo. Agad umatake si Frieren pero naramdaman ito ng halimaw at nakaiwas. Nang makalapit ito, si Stark naman ang sumugod, ngunit nasipa siya palayo. Napigilan ni Fern ang susunod na atake ng halimaw, ngunit kahit anong gawin nilang pag-atake ni Frieren at Fern, madali lang itong nakakaiwas. Napansin ni Fern na nagre-react ito sa kanilang mana. Dahil dito, sinabi ni Frieren kay Stark na tumakbo habang may plano siya at mas tinaasa ni Fern ang kanyang lipad. Habang pinapahabol ni Stark ang halimaw, nag-ipon si Fern ng napakalakas na magic attack. Patuloy na inabala ni Frieren at Stark ang halimaw at nang makahanap ng pagkakataon si Fern, pinakawalan niya ang atake na tuluyang tumapos dito. Natuwa sila sa tagumpay pero may naramdaman si Frieren. Paglingon nila, lumitaw ang napakaraming lobong halimaw. Balak sana ni Stark na tumakas pero sinabi ni Frieren na huli na dahil napapalibutan na sila. Habang naghahanda silang lumaban, biglang dumating ang Chivalric Order of Norm at sila na ang tumapos sa nagdadamihang halimaw. Nagpasalamat si Frieren, ngunit sinabi ng isang lalaki na sila ang dapat magpasalamat dahil ayon kay Mr. Norm, malaki ang naitulong nila. Nasabi na lang ni Frieren na unti-unti nang nagbabago ang Northern Plateau. Kinabukasan, pilit na ginigising ni Fern si Frieren. Nang ipakita niya ang naggagandahang Holy Snow Crystals na kumikislap sa sinag ng araw, nagkaroon ng flashback, narating na pala ito noon ni Frieren kasama sina Himmel. Sinabi ni Himmel na kapag natalo na nila ang Demon King, darating ang panahon na maraming mamamangha sa ganitong kagandang tanawin. Ayon kay Frieren, kahit kakaunti pa lang ang nakakapunta roon, nasa era na sila kung saan mas maraming tao ang makakakita nito. Bago sila umalis, sinabi niyang itayo muna nila ang barrier. Pagkatapos nilang matapos ang trabaho, agad ibinigay ng lalaki ang reward kina Frieren at sinabing maaari na nilang i-preserve ang lugar. Nagtaka si Frieren at tinanong kung hindi ba para sa pagmimina ang barrier. Ipinaliwanag ng lalaki na isa siyang adventurer at matapos niyang masilayan ang magandang tanawin, iyon ang nag-udyok sa kanya. Sa huli, nagpasalamat siya dahil mapoprotektahan na niya ang tanawing iyon. Sinabi ni Stark na mabuting bagay ang pagprotekta sa tirahan ng iba na sinang-ayunan naman ni Fern. Bigla niyang naalala na baka si Hater din ang nagprotekta sa kanilang tahanan noon. Kahit sinira ng gera ang lugar, nagpapasalamat pa rin siya dahil naingatan niya ang mahalagang alaala. Ganoon din si Stark. Nang ikwento niyang umalis siya sa kanilang tahanan, naalala niya ang sinabi ni Fern na may tiwala ito sa kanya. Napansin din niyang lagi siyang pinapalakas ng loob ni Fern, kaya natanong niya kung bakit. Ngumiti si Fern, at habang nakatingin kay Frieren, sinabi niyang ganoon din naman ang gagawin ni Frieren. Makikita ang saya sa mukha ni Frieren habang may bitbit na kung ano, kaya natanong ni Fern kung bakit bumili pa rin siya kahit mahal ang mga paninda roon. Sumagot si Frieren na hindi mo kasi yun mabibili sa ibang lugar. Napangiti si Fern dahil inaasahan na niya ito, kaya nagtabi siya ng pera. Natuwa si Frieren at pinuri pa siya. Dito na muling magpapatuloy ang kanilang panibagong paglalakbay. Samantala, ipinakilala ng isang matandang lalaki si Edel, isang second-class mage at eksperto sa mental magic. Pinapante siya ng matanda para muling i-re-examine ang lugar dahil naniniwala siyang makakatulong ang mga impormasyon na makukuha niya. Sinabi ni Edel kay Denken na hawakan ng kanyang kamay upang i-transfer sa kanya ang mga memories.
Nang matapos ito, ipinaliwanag ng matanda kay Denken na ang trabaho niya ay i-maintain at i-manage ang barrier sa paligid ng Golden Land. Habang papaalis si Denken, sinabi ni Edel na sumuko na siya sa pagdalaw sa libingang iyon. Dagdag pa ng matandang lalaki, ang haharapin ni Denken ay ang pinakahuli at pinakamalakas sa Seven Sages of Destruction, si Mocked of the Golden Land, at lalaban siya upang iligtas ang kanyang gold-turned homeland, na parang isang hero sa isang fairy tale. Dito nagtatapos ang Season 2 ng Frieren, Beyond Journey's End. Maraming salamat po sa lahat ng nanood linggo-linggo at sa mga solid na kaanilog na patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. Kita-kits po tayo sa Season 3, at maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.